Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Alfredo! Bakit mo ako iniwan? Bakit mo ako sinaktan? Bakit mo to ginawa sa akin? Ano ba ang aking pagkukulang sa'yo? Isinusumpa ko. Magbabayad ang iyong lahi sa akin! Isinusumpa ko! Taong 1950 sa bayan ng Mindanao. May mga kasabihan at kwento sa isang liblib sa Mindanao na hindi napapangalanan ang eksaktong lugar para sa pribadong pamumuhay ng mga nananahan sa lugar na yun. Hindi lang sa Visayas laganap ang kwentong aswang. Maging sa Mindanao ay naging katatakutan din ito. Halos lahat ng kwentong urban legend ay hindi rin pahuhuli ang Mindanao. Ngunit ito ay sa panahon na hindi pa kinakain ng husto ang isla na to ng makabagong teknolohiya. May ibang bahagi ng Mindanao na magpasa hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga aswang o kahit ang mga nilalang sa kabilang mundo. Alam mo tol, may napanaginipan ako kagabi na kakaiba. Buti na lang, ginising ako ni nanay kundi Kundi patay ka na ngayon. grabe ka naman, magunos dili ka naman. Saan pa ba ang punta niyan? Kapag nanaginip ka ng masama, siyempre, papunta na sa bangungot yan. Pagkatapos nun patay ka kapag walang gumising sa'yo. Ewan ko sa'yo. Ay nako, tama na nga yan daldalan natin. Baka mahuli pa tayo habang nagtatrabaho. Ay, oo nga pala tol. Kumusta na pala si Sarah? Nagkausap na ba kayo? Tanong ni Topacio kay Juanito habang nagbabalot sila ng mga bigas. Sa bigasan kasi sila nagtatrabaho at ito ang pinakamalaking tindahan sa panahon na yon. Mura lang ang bigas noon. Isang salmon ay makakabili ka na ng 50 sentimos. Ganun pa kamura ang mga bilihin, ngunit mahirap lang hagilapin ang pera. Saglit na sumulyap si Juanito kay Topacio. Napabuntong nga pa siya ng maalala sa isip ang babae. Hindi na kami nagkita buhat nang maghiwalay kami. Baka may iba na yun. Wala pa naman siguro. Sawari ko mahal ka naman niya Baka hindi lang niya kayang suwayin yung kanyang ama. Alam mo na, bata pa si Sarah Pero wala naman akong ibang hangad tol, kundi ang mahalin lang siya. Isa pa, hindi ko naman kailangan ng pera nila Kaya ko magtrabaho. Abay, alam ko naman yan tol. Ang problema, ang tatay ni Sarah. Dapat kasi, tatay niya ang una mong niligawan Puro ka naman kalokohan Sana sumama ka para ikaw maligaw sa nanay niya. Ha? Matanda na yun, di ba? Kakayanin pa ba ako noon? Baka mamaya atakihin pa yun sa rayuma Ang laswa mo, pati matanda pinag-iisipan mo na masama. O di ba? Kahit pa paano napatawa kita. Napakalungkot mo kasi. Kalma tol, babae lang yan. Palibasa, di mo pa naranasang magmahal Makikita mo kapag nagmahal ka at nasaktan. Hindi mo na masasabi yan. Nagtawanan na lang sila sa pinag-uusapan. Dahilan para mapagalitan silang dalawa. Nagtawanan din ang kanilang mga kasamahan, ngunit hindi nila pinansin ang mga ito. Nagpatuloy lang sila sa pag-uusap, sabay magtatawanan muli ng palihim. Sabay silang nananghalian. Meron silang pwesto na dalawa na madalas nilang kainan o tambayan kapag oras ng kanilang pahinga. Ang iba kasi sa kantina ng kanilang pinagtatrabahuan kumakain, kaya madalas sila lang ang laging magkasama. Panay ang kanilang tawanan at asaran nang may sasakyang itim na pumarada sa tapat ng tindahang kanilang pinapasukan. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Juanito dahil kilala niya ang sasakyang yon. Mukhang kailangan mong lakasan ng loob mo, tol. Baka mamaya bumaba si Sarah at di mo kayanin. Tanggap ko na tol na hindi talaga para sa akin si... Hindi niya natapos ang sasabihin ng kinalabit siya ni Topacio. Napatingin naman kaagad siya sa lugar kung saan naroon ang sasakyan nila Sarah. Nakita niyang bumaba si Sarah at ang ina nito. Mas lalo itong gumanda sa kanyang suot na bestida. Ngunit mas ikinagulat niya
ay ang makita na kasama nila ang anak ng kanilang amo na si Roberto. Sandali, bakit sila magkasama na dalawa? Tingnan mo tol, oh. Tingnan mo, paano niya hawakan si Sarah sa bewang nito? Hindi agad nakaimik si Juanito sa kanyang nakita. Tanging ang nasasaktan niyang puso ang naririnig niya. Maraming katanungan ng kanyang isip. Mga katanungan na alam niyang walang makakasagot kahit pa ang sarili niya. Tol, nakikiramay ako sa iyong pusong sawi ah. Ganyan talaga ang pag-ibig, tol. Hindi naman lahat masaya eh. Puro ka talaga biro kahit na kailan. Siguro sila talaga ang para sa isa't isa. Kasi pareho silang mayaman eh. Huwag ka na nga malungkot, tol. Darating din ang para sa'yo. Malay mo, tol, si Dina pala yung para sa'yo. Kung kayo na lang kaya ni Dina ang para sa isa't isa, total, wala ka namang nobya. At para maranasan... Ha? Hindi na natapos ni Juanito ang sasabihin niya nang takpan ni Topacio ang kanyang bibig. Huwag mo nang ituloy. Baka marinig ka ng masamang hangin. Ulupong ka din ano? Kung ikaw ang marinig ng masamang hangin, bakit ba ayaw mo kay Dina ha? Alam mo, tol, wala pa akong balak na maging dilubyo ang buong buhay ko. Isa pa, hindi pa ako handang magsisi sa mga desisyon ko eh. Natigil lang ang kanilang usapan nang dumaan si Dina. Napangiti pa ito sa kanila at kumaway. Silang dalawa naman ay parang napako sa kinauupuan habang nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Dina. Mabait si Dina. Ngunit hindi ito nabigyan ng magandang pisikal. Napakaitim nito't nakalabas ang kanyang mga ngipin. At kung umiti naman ito'y labas lahat ang kanyang gilagid. Ang buhok niya'y parang bunot ng nyog na di nasusuklayan. Ano kaya naging kasalanan ng mga magulang ni Dina, no? Saad ni Topacio nang makaalis na si Dina. Nagtaka naman si Juanito sa sinabi ng nakababatang kapatid. Oh, bakit naman? Anong klaseng tanong ba yan? Kasi naging ganyan na itsura ni Dina eh. Pinangalanan pa nila ng Dina. Tuloy, Dina gumanda, Dina pumuti, Dina bigyan ng pag-asang magmahal. Huy, tarantado kang tao ka. Ginawa mo pang makasalanan ng magulang ni... Ay, naku, ikaw na tao ka. Kapag si Dina talaga ay pinagkaloob ng Diyos sa'yo, ang masasabi ko lang sa'yo, Dina, di na mapipigilan pa yung tadhana mo. Lagot ka talaga. Agad na kumatok si Topacio sa upuang kahoy, bagay na ikinatawa na lamang ni Juanito. Pasalamat lang siya sa Panginoon dahil binigyan siya ng Panginoon ng kapatid na palagi siyang pinapatawa. Kaya naman panandalian niyang nakalimutan ng problema. Dalawa lang silang magkapatid at pinalaki sila ng kanilang mga magulang na malapit sa isa't isa. Natapos na ang kanilang pahinga, kaya nagkayayaan na silang bumalik sa trabaho. Nagtatawanan pa sila habang pabalik, nang malayo pa lang ay nakita na ni Topacio si Sarah, kasama si Roberto. Agad naman niyang kinalabit si Juanito na ikinagulat nito. Tol, makakasalubong natin ang dati mong kasintahan. Lakasan mo loob mo ha. Magkunwari kang walang pakialam. Lalagpasan natin sila ng nakangiti ka. Uwa mo. Pero siyempre, huwag mong kalimutan na batiin ang amo natin Bullfrog. Natawa si Juanito sa huling sinabi ni Topacio. Kaya naman, tawa siya ng tawa hanggang sa makalapit sila sa dalawa. Napahinto naman sila at binati ang anak ng kanilang amo. Napatungo naman ang huli sabay akbay kay Sarah. Si Topacio naman at Juanito ay diretsyong naglakad. Napalingon pa si Topacio sa gawin nila Sarah at nakita niyang malungkot ang dalagang nakatingin sa kanila. Tol, ang galing mo kanina ha. Di ko akalain na magaling ka palang magpanggap. Saad ni Topacio kay Juanito habang pauwi na sila. Kaya lang namang hindi ako matawa sa sinabi mo. Hoy, ikaw huwag mo na ulit sabihin yun ha. Pag ikaw talaga marinig ni Sir Roberto, yari ka. Bahala siya. Pero tol, mainam na lang, di tayo mayaman no? Ha? Bakit naman?
Kasi si boss mayaman nga pero hindi naman magandang lalaki, di ba? Ikaw nga, magtigil-tigil ka sa panlalait mo dyan ha. Baka mamaya marinig ka ng amo natin. Tandaan mo, pogi ka lang pero wala kang pera. Ano ipapakain mo sa pamilya mo? Sige nga, o kahit sa sarili mo lang. Sabi ko nga eh. Pero tol, alam mo ba na malungkot si Sarah kanina habang nakatingin sa atin? Ginusto naman niya yun eh. Hindi ko nakasalanang naging duwag siya. Sabagay, siya naman ang pumili sa tadhana niya eh. Isa pa, pareho kasi silang mayaman. Hayaan mo na yun. Uusad na lang ako sa buhay ko. Sa kwarto mo ako matutulog tol ha, pwede ba? O bakit? Kailan ka ba hindi natulog dun? Kulang na nga lang, ilipat mo yung mga gamit mo dun sa kwarto ko eh. Nagtawanan na lang silang dalawa habang naglalakad pa uwi. Nadaanan pa sila ng sasakyan ni Sarah. Nakita nila pero nagkunwari silang walang nakita at nagkunwaring nag-aasaran at nagtatawanan. Alam nilang nakita sila ni Sarah, ngunit mas pinili nilang huwag na lang tingnan ng dalaga. Dating magkasintahan sina Juanito at Sarah. Maayos naman ang naging takbo ng relasyon ng dalawa. Lihim ang kanilang relasyon dahil ayaw ipaalam ni Sarah sa mga magulang ang tungkol sa kanila ni Juanito. Tsak na pagbabawalan siya ng mga ito dahil kabilin-bilinan na magtapos muna siya ng pag-aaral dahil siya ang bukod tanging magmamana ng mga naipundar na negosyo ng magulang niya. Kaya lang tumibok ang batang puso niya kay Juanito. Kaya naman malaki man ang agwat ng edad nila ay hindi yun mahalaga kay Sarah. Hanggang isang araw ay nahuli sila ng magulang na magkasama ni Juanito. Pagka-uwi sa bahay ay katakot-takot na pangaral at galit ang narinig niya mula sa mga magulang. Pinapili siya nito kung hihiwalin ba niya o hindi ang nobyo. Ayaw sanang pumayag ni Sarah pero ayaw lang din niya na alisin at mapag-initan sa trabaho si Juanito, kaya kahit labag sa kalooban niya ay pinili niya na hiwalayan ng lalaki. Kinabukasan ay kinausap niya nga si Juanito at agarang nakipaghiwalay dito. Tinanong pa siya ni Juanito kung ano ang dahilan na pakikipaghiwalay niya. Nagsinungaling na lamang siya at gumawa ng alibay na hindi niya totoong mahal si Juanito. Sinabi rin niya na hindi pa siya handa sa seryosong relasyon dahil bata pa siya. Kitang-kita ni Sarah ang bumalatay na sakit sa gwapong mukha ni Juanito. Gustuin man niyang bawiin ang mga sinabi pero mas inisip niya ang kapakanan ng binata. Tiniis niya ang tripleng sakit na nararamdaman. Hindi niya ipinakita dito ang totoong nararamdaman para maniwala sa mga sinabi niya. Nagtagumpay naman siyang mapaniwala ang lalaki at yun ang simula ng panlalamig at pag-iwas nila sa isa't isa. Gabi-gabi ay iniiyakan ni Sarah ang pananakit na ginawa niya. Masaya na siya na tinatanaw na lamang niya si Juanito mula sa malayo pero ang totoo, hinahanap-hanap niya ang puno ng pagmamahal na titig nito sa kanya kasama na ang init ng halik at yakap nito. Kinagabihan, nasa bahay na nga sila Topacio. Napapailing naman na pumasok sa silid si Juanito, ang nakababatang kapatid na ipinagtataka naman niya. Iba rin ang trip ng mga matatanda dun sa labas eh oh. Mga aso nga pinag-uusapan. Ganyan talaga ang mga matatanda. Kaya ikaw, huwag ka kagad tumanda ah. Baka mamaya isa ka na sa kanila dyan sa labas. Loko. Mas matanda ka pa nga sa akin eh. Pero may iba tayo. Si Carlo ang pinag-uusapan nila na may 5 araw na daw nawawala. Ha? Si Carlo na anak ni Aling Becky? Saan nagpunta? Abay, yun na nga. Ang sabi, nangahoy lang. Tapos, ayun, di na nakabalik. Baka di kayang dalhin yung kahoy kaya ganun. Payatot nun eh. Kaso, 5 araw. Grabe naman ang pagka-malnourished nun. Ano yun? 1 oras ang hinto, kada hakbang? Malay mo naman, nakipagtanan na yun. Diyos ko, sino naman papatol kay Carlo mukhang sakitin. Kung ako ang babae, magkaalangan ako. Hindi naman lasinggero yung tao pero ang itsura kala mo laging lasing eh. Huy, ang sama mo talaga maglarawan. Ewan ko sa'yo. Mainam pa, matulog ka na't maaga pa tayo bukas.
Natatawa na lamang si Topacio habang inaayos ang kanyang higaan, habang si Juanito ay tumalikod na lamang at lihim na inalala ang nangyari kanina sa trabaho. Inamin niyang nasaktan siya talaga nang makita si Sarah na kasama si Sir Roberto. Sinariwa din niya ang mga masasayang araw nila ni Sarah, nung araw na una niyang nakamtan ang matamis nitong oo. Hindi na malaya ni Juanito na siya ay napapaluha. Impit ang kanyang daing para hindi marinig ng kapatid. Nararamdaman pa rin niya ang sakit sa alaala ng masasayang kahapon nila ni Sarah. Nasa ganun siyang tagpo nang may magsalita sa kanyang likod. Bagya pa siyang natigil sa pag-iyak. Alam mo tol, kung masakit, iiyak mo lang. Wala namang masama eh. At di naman kita huhusgahan. Sige, labas mo lang. Huwag kang mahiya sa akin. Isa pa, hindi naman kaulan sa pagkatao mo kung iiyak ka. Hindi lang siya umimik, nanatili lang siyang nakatalikod sa kapatid at dinaramdam ang sakit na nararamdaman. Narinig niyang napabuntong hininga si Topacio at di na rin ito umimik. Samantala, habang tahimik na natutulog ang lahat ng tao sa baryo, may isang nilalang nagising na gising. Nagmamatsyag siya sa paligid ng kanyang mabibiktima. At malilinlang. Isang binata ang pauwi na. Sa wari niya'y galing ito sa pamamasyal. Malapit na kasi ang pista sa kabilang baryo at marami na ang namamasyal dun. Habang naglalakad ang binata, ay bumaba siya mula sa puno. Suot ang kanyang napakagandang damit at naglakad siya pasalubong sa binata. Napatingin siya sa binata at makikita ang paghanga sa mga mata nito sa taglay niyang kagandahan. Hindi makikita sa lugar na yun ang taglay niyang kagandahan. Para siyang diyosa na ibinaba sa lupa. Napatawa siya bagya nang makita ang reaksyon ng binata. Masaya siyang makita ang mga ganitong reaksyon mula sa kanila. Maaari mo ba akong samahan? Ihatid mo ko sa aking tahanan. Sa hindi malamang dahilan ay sumasama ang mga kalalakihang nabibiktima niya. At kadalasan sa kanyang binibiktima ay mga kabataan na may maamong mukha, magandang lalaki at bata pa. At ang mas madali niyang nadadala ay ang mga lalaking may pinagdaraanan sa buhay at mahilig sa babae at makamundong laman at pagnanasa. Halika, tuloy ka sa aking tahanan. Samahan mo ko dito dahil nalulungkot ako. Wala akong kasama. Wala ring nagmamahal sa akin. Aniya na parang maiiyak. Ang kanyang maamo at magandang muka ang panghatak niya sa kanyang mabibiktima. Kung sino man siya o kung anong klase siyang nilalang ay walang nakakaalam. Ilang taon na rin kasing hindi siya nangangambala. Ngunit muli siyang nagbalik para muling manguha ng mga binata. Kinabukasan ay nabalita ang nawawala ang anak na binata ni Mang Ignacio. Ayon sa kanilang mag-asawa ay namasyal lamang ito sa kabilang baryo ngunit hindi naman ito nakauwi kagabi. Panay naman ang iyak ng asawa ni Mang Ignacio na si Aling Josefina. Nababahala umano sila na baka kinuha ng napapabalitang aswang ang kanilang anak. Naniniwala ka ba sa balitang yun, tol? Totoo nga kaya may aswang? Hindi ko alam. Pero kung meron man, nako, wag niya akong masubukan dahil baka siya pa maihaw ko. Tol, kung sakaling kawig ni Dina, kakainin mo pa rin ba? Uy, ulupong ka talaga. Si Dina na naman ang nakita mo. Hindi nga, tol. Kung sakali lang naman eh. Uy, sige nga kung ikaw, si Dina ang aswang. O kahit ikaw na lang ang aswang at si Dina ang makakasalubong mo, kakainin mo? Dina, uy! Salamat na lang. Itutulog ko na lang ang gutom ko. Pwede naman siguro yun eh, no? Loko ka talaga. Pag ikaw talaga, si Dina nakatuluyan mo. Sinasabi ko sa'yo, tatawanan talaga kita magdamag. Uy, Diyos ko, di ako pikang tao, no? Di rin ako mabuti, pero wag naman po. Maawa po kayo, wag po si Dina. Nagtatawanan sila habang papasok sa kanilang trabaho. Marami silang gagawin ngayon dahil Sabado kinabukasan at araw ng pahinga. Sabado at Linggo kasi ang pahinga nila.
Sabi kasi ng kanilang amo ay ito ang oras para sa kanilang pamilya. Habang nagtatawanan sila at panay harutan ay nakasalubong nila ang nakangiting si Dina. Ay agad siyang lumipat sa tabi ni Juanito. Hi Juanito, hi Topacio. Magandang umaga. Ano naman ang maganda sa umaga? Kanina maganda. Ngayon, nagdidilim ang paligid. Agad namang siniko ni Juanito si Topacio. Huy, manahimik ka nga. Mamaya marinig ka niya. Saway niya sa kapatid, sabay ngiti kay Dina. Magandang umaga rin, Dina. Bati ni Juanito kay Dina na ikinangiti naman ng dalaga. Pagkunway, napatingin ito kay Topacio, dala ang ubod ng tamis niyang ngiti. Abay titingin pa sa akin. Mabaging kapre. Hugutin mo na ako at ilubog na ako sa lupa. Saad ni Topacio, dahilan para mapatawa si Juanito. Magandang araw, Pasio. Pagbati ni Dina sa kanya. Napatango lang si Topacio at ngumiti bahagya. Ay, di mo man lang ba ako babatiin, Pasio? Nakakalungkot naman. Nanlaki naman ang mga mata ni Topacio habang nakatingin kay Dina. Samantalang si Juanito ay tumalikod at lihim na natatawa. Batiin mo daw si Dina. Nalungkot tuloy. Grabe ka naman, Pasio. Kahit isang hi lang di mo magawa. Saad ni Dina dahilan parang ngumuso siya. Nanlaki lalo ang mata ni Topacio habang si Juanito ay panayang tawa. Napatingin naman si Topacio kay Juanito na di napipigilan ng sarili na di matawa. Tawang-tawa nga. Baka kabagang ka niyan. Naaliw lang ako sa inyo ni Dina eh. Ang cute niyong tingnan na dalawa. Talaga ba, Juanito? Tanong ni Dina na tila kinikilig pa. Napatawa naman si Juanito habang nakatingin sa nakakunot na noo ni Topacio habang nakatingin sa ginagawang pagpapakyut ni Dina. Hoy, tigilan mo nga yung ginagawa mo, Dina. Nakakaya. Magtrabaho ka na nga lang. Saad ni Topacio sabay alis. Napasimangot naman si Dina habang sinusundan ng tingin ng papalis na binata. Pasensya ka na sa kapatid ko ha, Dina. Crush ka kasi ni Topacio eh. Nahiya lang siya magsabi. Ha? Talaga, Juanito? Oo. Huwag ka lang maingay at baka marinig ka. Baka mahiya yun. Basta, lihim lang natin na alam mo ha. Huwag ka papahalatang alam mo. Sige, Juanito. Pangako, lihim lang natin yon. Tingnan mo nga si Dina oh. Alam mo naman, ikinaganda niya yung pag-iinarte niya. Alam mo, hindi mo kang kayuran ng nyug yung ngipin eh. Hoy, magtigil ka nga. Ikaw naman napaka-feeling gwapo mo. Tol, tingnan mo naman ako. Kung naging babae ako, di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa kanya. Hayaan mo na si Dina. Pasalamat ka nga at inahangaan ka nung tao eh. Ganun? Eh di sa'yo na lang siya kung gusto mo. Hindi na no. Hayaan mo na lang siya sa'yo. Saad ni Juanito at sabay silang napalingon kay Dina. Nanlaki naman ang mga mata ni Topacio nang kindatan siya ni Dina at nag-flying kiss pa. Si Juanito naman ay panayang tawa dahilan para tampalin siya ni Topacio. Uy, Diyos ko, parang sinamaan ako ng tiyan ah. Ano ba nangyayari kay Dina? Parang sinapian ng malanding maligno. Ito naman, baka type ka lang. Kanina ka ba tawa ng tawa, tol ah? Ayos ka pa ba? Hindi ba maapdi ang tiyan mo sa kabag? Hindi naman. Ikaw ba, kamusta? Magsasalita pa sana si Topacio nang biglang lumapit si Dina. Nakangiwi namang napapatingin si Topacio sa dalagang tila naiihi sa harapan niya. Panay pa ang kindat nito na ikinatawa na lang ni Juanito. Eh problema ba yung mga mata mo? Paipan mo kaya kay Juanito. Ikaw na. Ikaw naman ang unang nakaisip eh. Saad ni Juanito habang pigil ang tawa. Pasio, busy ka ba? Oo, busy ako. Kaya bumalik ka na sa trabaho mo. Ito naman, gusto lang sana kitang ilibre sa kantine. Sabay tayong kumain. Nakaramdam na matinding kilabot si Topacio. Napangiwi pa siya habang iniisip na makakasabay niya itong kumain. Ha? Ako na magbabayad ng tanghalian mo at kumain ka mag-isa mo. Tantanan mo nga ako. Bumalik ka na nga sa trabaho mo. Ito naman napakasungit. Pero sige na nga. Mamaya ha, Tops. Bye!
Saad ni Dina sa maatim boses sabay kindat kay Topacio. Hinagod naman niya ang kanyang balat na animoy kinikilabutan. Tawang-tawa naman si Juanito habang pinagmamasdan ng kapatid. Sasabay ka ba kay Dina manangalian, Tops? Saad niya kay Topacio na may diin pa ang huling pangalan na binanggit ni Dina dito. Napatingin naman si Topacio sa kanya at muling hinagod ang balat sa braso. Ano? Mas gugustuhin ko na lang na wag nang kumain. Tops ka dyan. Kinahapunan ay maagang nakauwi sila Topacio at Juanito. Panay ang tawanan nila tungkol sa nangyari sa pinapasukang bigasan. Halos hindi mapatid ang tawa ni Juanito sa kapatid sa tuwing napag-uusapan si Dina. Bakit kayo nakakaganon si Dina, no? Panay ang pagyut eh. Di naman bagay sa kanya. Ay nako, hanggang ngayon kinikilabutan ako eh. Ayos naman si Dina. Mabait, masipag, magalang, at higit sa lahat, mapagmahal sa magulang. Pero mukhang baboy ramo. Huy, munganga mo naman. Hindi tayo tinuruan ni tatay na manglait ng kapwa natin, ha? Natitiyak ko namang magugustuhan siya ni nanay eh. Ha? Anino? Para sa'yo? Siyempre, para sa'yo. Ano? Diyos kong mabaging langit. Tingnan mo naman ang lahi natin, tol. Tapos hahaluan mo ng laman lupa. Uy, sobra to kay Dina, oh. Ang malaga kasi, mabait at masipag. Malinis pa sa bahay si Dina. Napakasinop. Tol, mukhang ganyan ang mga gusto mong babae ah. Ikaw na lang kaya umasawa kay Gina para di na mahirapan si nanay sa bahay. Hindi pa handa ang puso ko muling masaktan at magmahal, no? Ikaw na lang muna. Nagtatawanan silang dalawa hanggang makauwi sila ng kanilang bahay. Naabutan pa nila ang mga kapitbahay nilang panay kumpulan at kwentuhan. Pinag-uusapan ng mga ito ang mga nawawalang binata. Pinagsabihan pa sila ng mga matatanda na mag-ingat dahil mahilig umano ang aswang sa mga magagandang lalaki. Lalo na si Juanito dahil matikas ang pangangatawan at maputi. Natawa na lamang ang binata sa sinabi ng mga matatanda. Kinabukasan, maagang umalis si Juanito para mamili ng mga kakailanganin nila sa bahay. Habang si Topacio ay tinulungan ng kanyang ama sa pagpapakain ng mga alaga nilang hayop. Naroon din ang mga pinsan nila kaya medyo maingay ang paligid. Minsan lang sila akong makita-kita dahil abala sa kanilang mga buhay. Ngunit kapag nakikita-kita naman ay animoy may pista o handa ang nagaganap. Nasa bayan na si Juanito. At habang namimili siya ay nakita niya si Sara kasama ang yaya nito. Nagkunwari siyang hindi nakita si Sara. Ngunit sa pagkukunwari ay walang pagsidla ng kaba sa kanyang dibdib. Lalong lumalakas ang kabog ng dibdib niya nang papalapit ang dating kasintahan. Habang siya ay patuloy sa pagkukubli ng kanyang totoong nararamdaman. Binati siya ni Sara na makalapit ito. Samantalang siya ay nagkunwaring nagulat. Oh, ikaw pala Sara. Kumusta? Ani ang hindi tumitingin sa dalaga at patuloy sa pamumulot ng gulay. Maayos naman, Juanito. Ikaw, kumusta ka? Ayos lang naman ako, Sara. Saad ni Juanito sabay tingin sa tindera para itanong kung magkano ang gulay. Ayos lang naman. Kumusta? May kasama ka ba? Bago pa makapagsalita si Juanito ay may tumawag sa kanya buhat sa likod niya. Sabay pahalo sila ni Sara na napatingin sa pinanggalingan ng boses. Isang napakagandang babae ang nakatayo mula roon. Nakangiti ito sa kanila. Nakasuot ito ng itim na bestida ngunit napakaganda. Dahilan para mas lalong tumingkad ang mapuputi nitong balat. May dala itong basket na naglalaman ng mga gulay at iba pang pinamili niya. Mahal, kanina pa ako ikot ng ikot. Nandito ka lang pala. Aniya, sabay sukbit ng kamay sa braso ni Juanito at nakangiting tumingin kay Sara. Nagulat naman si Juanito ngunit hindi siya nagpahalata. Mahal, kaibigan mo ba siya? Ako pala si Matilda, kasintahan ni Juanito. Ikinagagala kitang makilala. Nakangiting saad ni Matilda sabay abot ng kamay kay Sara.
Napatingin naman ang huli sa kamay ni Matilda at nakangiting inabot ito. Sara pala. May kasintahan ka na pala, Juanito. Masaya ako para sa inyo. Saad niyang pilit ikinukubli ang sakit na nararamdaman. Salamat, Sara. Walang anuman. Sige, mauna na ako, Juanito. Mag-iingat ka. Umalis si Sara na nasasaktan. Pagtalikod niya ay agad na nag-uunahan sa pagpatak ang kanyang mga luha sa pisngi. Nagulat naman si Juanito sa bilis ng hakbang ng kanyang dating kasintahan. Halos sinabol siya nito ng kanyang kasambahay. Dati mo ba yung kasintahan? Napapitlag pa siya sa boses ni Matilda. Ngayon lang niya napagtantong kasama pa pala niya ito. Hindi na ito nakahawak sa kanyang braso ngunit nakangiti pa rin ito. Ha? Oo eh. Teka, paano mo pala nalaman? Dahil matagal na kitang pinagmamasdan. Ha? Anong ibig mo sabihin? Natakot ka ba? Biro lang yun. Siyempre, kanina pa ako rito at napapansin kong hindi ka komportabling kausap siya. Tanging sambit ni Juanito. Sabay bahagyang tumawa at kumamot sa batok niya kahit wala namang makati. Salamat pala ha. Ay, ako nga pala si Juanito. Ako naman si Matilda. Ngayon na kita nakita rito. Bago ka lang ba? Naku, hindi. Baka ngayon mo lang ako nakita. Mag-iisang taon na ako dito. Galing ako sa Maynila. Ngunit nagpasya akong bumalik dito sa lugar natin. Ganun ba? Mainam naman at naisipan mong bumalik dito sa Mindanao. Ay, sige mauna na pala ako. Sabay na tayo. Baka mamaya madaanan ka pa ng dati mong kasintahan. Sinabi ko pa naman na magkasama tayo. Sabay na umuwi sila Matilda at Juanito. Hindi naman nainip si Juanito sapagkat magaan kausap si Matilda. Sa kabila ng napakahinhin nitong boses ay hindi ito nauubusan ng kwento. Nagiwalay lang sila ng daan at nagpaalaman na. Medyo nangunot lang ang noo ni Juanito dahil masyadong magubat sa lugar na pinuntahan ni Matilda. Pagdating niya sa bahay nila ay kaagad niyang ikinuwento sa kapatid ang nangyari. Maging ito ay nagulat at di makapaniwala. Lalo na nung sabi niya kung gaano kaganda ang babae. Sigurado kung nasaktan si Sara. Lalo na't ganun pala kaganda yung babae. Sabi naman sa iyo mahal ka pa rin ng tao Ano pa nga asahan ko, di ba tol? May Roberto na siya. Di bali tol, mas maganda kang lalaki. Natawa naman si Juanito sa sinabi ni Topacio. Nasa ganun siyang tagpo nang may maalala siya. Ay, siya nga pala tol. Tanong ko lang doon ba sa gubat may mga bahay pa? Saan? Diyan sa may patimog? Yung patay na daan? Oo. May mga bahay pa ba dyan? Hindi ako sigurado. Ang pagkakaalam ko napakagubat na riyan. Masukal pa. Bakit? Yung nakilala ko kasing babae kanina, doon nagpunta. Sabi niya doon daw siya nakatira. Ha? May bahay ba ron? Nakko, mukhang malabo yan. Masukal na kasi yung baging yun Ganun ba? Napakatapang naman yung babae kung ganun. At maganda pa. Uy, in love na ulit ang utol ko. Uy, hindi naman. Nagandahan lang ako Isa pa, masyado pang maaga para dyan Wala namang masama kung magmahal ka ulit Binata ka naman Nasa ganun silang pag-uusap nang pumasok ang ina nila sa kusina. Kasalukuyan kasi silang nagluluto na dalawa. Nagulat pa sila nang sabihin nitong bumisita ang kanilang katrabaho. Nagkatingin na naman sila dahil sino namang katrabaho ang dadalaw sa kanila. Halos bumulusok ng tawa si Juanito nang sabihin ng kanyang ina na si Dina ang bisita nila. Habang si Topacio ay laglag ang babang nakatingin sa ina. Labasin mo raw muna, sabi ni nanay yung bisita mo. Anak ng pusang gala Ano bang ginagawa ng babaeng yan dito? Labasin mo na muna kasi nang malaman mo. Ikaw na lang kaya. Total kapag si Dina ang karap mo aliw na aliw ka. Baka siya na yung gamot ng malungkot mong puso. Ikaw nga ang hinahanap Sige na, labasin mo na.
Kung ano ay kaswerte mo sa babae, sana mang ikinamalas ko. May sunod nga ng sunod na babae sa akin. Mukha namang maligdong na binat. Ano bang naging kasalanan ko sa mundong ito? Ay, naku naman. Panay naman ang tawa ni Juanito habang pinagmamasdan ang nagmamaktol na kapatid. Lalo itong halos maiyak nang bumalik ang kanyang ina at sinabing harapin muna ang bisita. Nay, hayaan niyo na akong pumasok sa seminaryo. Kahit habang buhay akong magdadasal, gagawin ko. Paalisin niyo lang yung aswang na yan na nasa labas. Lalong natawa si Juanito nang batukan ng ina ang bunsong kapatid. Napapakamot na lamang ito habang nagdadabog. Nay naman, baka namali lang kayo ng dinig. Baka naman si Juanito yun, Nay. Di kaya Berto. Dinamay mo ba si tatay ha? Ikaw nga kasi ang hanap. Harapin mo na yung manliligaw mo. Lumabas si Topacio na nagdadabog. Sumilip naman si Juanito mula sa kusina. Natatawa siyang pinagmamasdan ng kapatid na masama ang tingin sa nakangiting si Dina. Hi, Tops. Kamusta ka? Okay ka lang ba? Ha? Kanina, okay na okay ako. Ngayon, hindi na. Ha? Masama ba ang pakiramdam mo? Naku, tamang-tama. May dala akong sabaw na si nanay pa ang nagluto. Saan ang kusina nyo? Dito ba? Bago pa makapasok sa kusina si Dina, ay agad siyang sinalubong na nakangiting si Juanito. Uy, magandang araw, Dina. Uy, Juanito. Kamusta? Eto, maayos lang ako, Dina. Ano yung dala mo? Pasalubong ko kay Topacio. Dadaling ko sa kusina. Ako na. Diyan ka na lang kasi bisita ka ni Topacio. Nakakaya naman. O sige na, ako na lang magdadala nito. Ay sige, salamat Juanito. Muling naupo si Dina habang si Topacio ay dali-daling pumasok sa kusina. Ngunit agad din bumalik nang makita ang ina na may dalang walis. Napapailing naman si Topacio na bumalik sa sala habang si Juanito ay tawang-tawa. Alam mo, Pasio, ang ganda ng bahay nyo. Ang sinop ng nanay mo, ano? Ang swerte ng tatay mo dahil mabuting babae ang nanay mo. Ha? Oo nga. Di na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Sige na, umuwi ka na. Ha? Alam naman ni nanay na dito ang punta ko eh. Isa pa, abala naman silang dalawa ni tatay. Ang dami kasing nagpapagamot. Nako, dapat ang mga babaeng katulad mo hindi gumagala. Baka mausok ka ng kapre. Sige na, bumalik ka na lang dito sa susunod na 100,000 taon. Ha? Ano? Hindi na nakapagsalita si Dina nang pinalabas siya ni Topacio. Kumaway na lang din ito sa kanya at nag-flying kiss pa na sinalo naman ni Topacio at kunwari itinapon sang muso ng kanilang aso. Ay nako, pambirang babae naman to si Dina oh. Nagpunta-punta pa dito. Hayaan mo na patay sa iyo eh. Ayaw mo nun, may umahanga sa iyo. Kung si Dina na lang din naman, wag na. Mainam pang mamatay na lang. Patay agad? Basta, patay agad. Diyos ko, mabaging langit oh. Natatawa na lang si Juanito sa kapatid. Pinagpatuloy na lang nila ang ginagawa upang sila'y makapananghalian na. Maya-maya ay pupunta si Juanito sa gubat para mangahoy. Mauuna siya doon at susunod na lang si Topacio sapagkat tutulungan muna niya ang kanyang ama sa pag-aalaga sa baboy nilang nanganak. Masaya naman ang mga magulang nilang dalawa sapagkat lumaki silang malapit sa isa't isa. Ang madalas kasing ipayo ng kanilang mga magulang sa kanila ay sa mundong ito silang dalawa lang ang magkakampi. Kaya dapat magmahalan sila. Hindi lang sila basta magkapatid, matalik din silang magkaibigan. Mag-iingat ka ha. Susunod din ako pagkatapos. Ipunin mo lang yung mga kahoy. O sige, mauna na ako. Kumuhay pa si Juanito sa kapatid bago umalis. Kasagsagan ng kainitan ng panahon ay binaybay ni Juanito ang daan papunta sa gubat. Naginawaan lang siya na makapasok na siya sa gubat dahil sariwang hangin na ang kanyang mga nalalanghap. Mainam na lang talaga at marami pang puno sa lugar nila. Kaya sariwang hangin pa rin ang nalalanghap niya. Mga tuyong sanga lang ang tinitipon niya. At marami na rin marahil ang nagtungo doon dahil sa mga nakaayos na mga kahoy. Tuwing pahinga, ito ang libangan nilang magkapatid. Manguha ng kahoy o di naman kaya'y magtanim sa kanilang hardin.
Hindi alam ni Juanito kung ilang oras na siyang naroon. Marahil ay marami pang ginawa si Topacio kaya natagalan ito. Ang gagawin niya ay titipunin na lamang muna niya at magdadala siya ng isang bigkis at bukas na lang sila maghahakot ni Topacio. Sa pamumulot niya ay nakarating siya sa isang bahagi ng gubat. Nagulat siya dahil may bahay doon na napakalaki at nag-iisa lang ito sa lugar na yon. Nangunot ang kanyang noo. Hindi niya akalaing may bahay sa lugar na yon. Masyado nang liblib at masukal ang bahaging yon ng gubat. Nasa ganun siyang tagpo nang may magsalita sa likod niya. Gulat pa siyang napalingon, ngunit mas nagulat siya kung sino ang kanyang nakita. Juanito? Anong ginagawa mo rito? Matilda? Narito ako para mangahoy. Ikaw? Diyan ako nakatira sa bahay na yan. Gulat bang napatingin si Juanito sa bahay na sinabi ni Matilda. May kalumaan na ang bahay at larawan nito na parabang ilang siglo nang nabubuhay sa gubat na yon. Tila napansin ni Matilda ang reaksyon niya kaya natawa ang dalaga. Alam mo, minana pa yan ng mga magulang ko sa aming lola. At dyan na rin ako halos lumaki. Buhat nung mawala ang aking magulang, pinauwi nila ako dito para alagaan ang aming bahay. Mag-isa ka lang dyan? Oo. Ngayon ay mag-isa na lang ako, Juanito. Hindi ka ba natatakot? Masyadong masukal na sa bahaging to Hindi naman kasi minsan dinadalaw naman ako ng mga tauhan ni Papa nung nabubuhay pa sila ni Mama. Oo nga pala, Juanito. Gusto mo bang magkape muna? Tutal, narito ka lang din naman. Tila nag-alanga naman si Juanito. Ngunit napawi rin nang makita ang napakagandang ngiti ng dalaga. O sige, wala pa rin naman ang kapatid ko eh. Nagtungo sila sa bahay ni Matilda. Nang makapasok sila ay tila nawala ang pangamba ng binata. Napakalinis ng bahay at napakaganda. Sobra din itong maaliwalas kaya nakakagaan ng pakiramdam. Maupo ka muna, Juanito. Kukuha lang ako ng kape. Inikot ni Juanito ang kabuuan ng bahay. May mga larawang napakaluma na ang nakakwadro sa dingding ng bahay. Mga larawan na tila kuha ng mga sinaunang tao. May iba't ibang larawan na kahawig ni Matilda sa iba't ibang panahon. Maganda ba ang mga larawan, Juanito? Ako lahat yan. Pinakuha ko yan sa Maynila noon na may tema ng iba't ibang panahon. Gusto kong makita ang itsura ko sa makalumang panahon. Pangit ba? Ha? Hindi naman. Bagay nga sa'yo eh. Salamat ha. Ito na ang kape mo. Ay, salamat Matilda. Pagkabot ni Juanito ay dahan-dahan siyang humigop ng kape. Lihim naman na napangiti si Matilda. Sige, humigop ka, Juanito. Ang kapeng yan na magiging dahilan para magpabalik-balik ka dito. Ikaw ang napili kong magmamahal sa akin at makakasama ko habang buhay. Masarap ka magtimpla ng kape, Matilda. Ang swerte na mapapangasawa mo. Salamat, Juanito. Pero pakiramdam ko wala namang nagkakagusto sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Juanito. Muntik pa niyang maibuga ang hinigop na kape. Ha? Sa ganda mong yan? Imposible namang walang magkakagusto sa'yo. Siguro pihikan ka lang. Naku, hindi ako pihikan. Kahit sino, basta mabait. At masarap kainin pagkatapos na di nila ako kayang mahalin. Sa bagay, mahalaga talaga ang ugali. Ikaw ba? Yung dating kasintahan mo, bakit kayo naghiwalay? Bata pa kasi siya at mayaman ang pamilya niya Hanap ka na lang ng iba. Yung magmamahal sa'yo. Ang totoo umaasa pa rin ako na magbabalikan kami. Kasi para sa akin, siya lang ang babaeng mamahalin ko Nagbago bigla ang reaksyon ni Matilda. Naisip niyang hindi siya papayag na hindi mapa sa kanya si Juanito. Kailangang may magmahal sa kanya ng totoo para makalaya na siya sa sumpa. Nagpaalam na si Juanito kay Matilda. Masaya naman si Juanito dahil masaya namang kausap si Matilda. Sinabihan pa siya ng dalaga na kung gusto niya na makakausap ay maaari siyang bumalik sa bahay nito. Nagpasalamat naman si Juanito at kumaway sa dalaga.
Tingnan lang natin, Juanito, kung gugustuhin mo pang mahalin ang dati mong kasintahan. Ikaw ay para sa akin, Juanito. Akin ka lang. Saad ni Matilda habang hinahatid ng tingin ng papalayong si Juanito. Matagal niyang pinagmasdan ng binata. At sa unang silay pa lang niya sa lalaki ay agad na nabihag nito ang kanyang puso. Marami na siyang dinalang mga binata sa lugar na ito. Ngunit lahat sila ay binigo siya kapag oras na nalalaman nila ang kanyang totoong pagkatao. Animoy ang tahanang ito ang kanyang naging kulungan ng napakahabang panahon. Oh, saan ka ba galing kanina, tol? Nag-alala ako sa iyo ah. Hindi kita makita eh. Tanong ni Topacio kay Juanito kinagabihan. Alam mo tol, may bahay pala talaga sa gubat at doon nakatira si Matilda. Ha? Yung babaeng maganda na kinukwento mo? Eh nasuyod ko na yung buong gubat, kakahanap sa'yo. Wala naman ako nakitang bahay doon ah. Totoo nga, inaya pa nga niya ako magkape. Imposible namang walang bahay doon. Naputo lang ang kanilang usapan nang tawagin sila ng kanilang ina. Dali-dali naman silang lumabas sa kanilang kwarto nang sabihin ng ina na may gustong itanong ang kapitbahay nilang si Aling Sol. Nang makalabas silang dalawa, ay nagtanong ang ginang kung nangahoy ba silang dalawa kanina na sinagot naman nilang nangahoy sila. Ani Aling Sol ay nangahoy din di umano si Raul ang anak niyang binata. Ngunit gabi na'y di pa rin ito umuuwi. Matagal pa ang naging usapan nila tungkol sa mga nawawala. Ani Aling Sol, higit kumulang 100 binata na ang naitatalang nawawala mula sa iba't ibang lugar. Kinabahan naman ang kanilang ina kaya binilinan sila nito nang makalis na si Aling Sol na palaging mag-iingat. Ano yun, tol? Mga binata lang ang kinukuha na kung sino mang nangunguha na yon? Siguro tol. Wala pa namang naitatalang kababaihan na nawawala. Kaya ikaw tol palagi ka mag-iingat. Ikaw ang mag-iingat ka mo. Kasi ikaw muntik nang mawala kanina. Kinabahan na nga ako ng gusto kung saan ka mahahanap eh. Salamat tol sa pag-aalala. Kabilugan ng buwan, kung saan napakasariwa ng hanging namamayagpag sa kalupaan. Naglakad ang isang binata pauwi. Pakanta-kanta pa siya ng lumang musika habang naglalakad. Napahinto siya nang may babae siyang nakita sa patay na daan papunta sa gubat. Nakatayo ito doon at nagsasasayaw. Nililipad ng hangin ang kanyang pulang damit na lalong nagpapatingkad sa kanyang maputing balat. Napanganga siya nang makita kung gaano kaganda ang babae. Napangiti ito nang makita siya. Inilahad nito ang kamay na tila ba inaaya siyang sumama. Halika, sumama ka. Samahan mo ko ngayong gabi. Nalulungkot ako sa aking tahanan. Sa hindi malamang dahilan ay sumama siya. Tila ba nahipnotismo siya sa kagandahang taglay ng babae. Halika, sumama ka sa akin. Samahan mo ko ngayong gabi. Sumunod ka. Saad ng babae na parang tinatangay ang boses ng hangin. Ang binata naman ay agad na sumunod sa babae. Nang makarating siya sa pinakagitna ng gubat kung saan ay masukal na, ay ang kanyang mahabang sigaw ang maririnig sa gitna ng napakatahimik na gabi. Napabalikwas ang bangon si Juanito at pupungas-pungas siyang napaupo. Tila bigla niyang hinabol ang kanyang hininga. Napabangon din si Topacio sa gulat at agad na bumangon para kumuha ng tubig. Oh, tol, inumin mo. Pagabot niya ng tubig sa kapatid nang makabalik na siya mula sa kusina. Nagpasalamat naman si Juanito at mabilis na nilagok ang isang basong tubig. Pakiramdam niya'y uhaw na uhaw siya. Para bang tumakbo siya ng napakalayo na nagdulot ng panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto mo pa ba ng tubig? Hindi na tol. Salamat. Naupo si Topacio sa kanyang tabi at hinagod-hagod ang kanyang likod. Binabangungot ka na naman ba? Ano ba napanaginipan mo? Hindi malinaw Pero hindi ko alam kung ako ba yung hinahabol o ibang tao. Hinahabol daw ang tao sa panaginip ko ng nakakatakot na nilalang. Kakainin daw niya ito kapag hindi siya mahalin. Parang totoo talaga Ay nako, masama nga. Masyado pang malalim ang gabi, tol. Sige na, magpahinga ka na. Kinabukasan ay maagang nagising sila Juanito.
at maaga pa lang ay ang mga nawawalang binata na ang usapan ng kanilang mga kapitbahay. Mababaka sa kanilang muka ang pangamba dahil muling nagbalik ang nababalitang aswang. Ang aga ng balitang nawawalang mga binata. Saan ba kasi nagpupunta yung mga yon? Ang nakakapagtaka, tuwing gabi sila nawawala. Nako, nakakatakot na talaga mga nangyayari dito sa mundo, no? Halika, bilisan na nga natin ang maaga nating mahakot yung mga tinumpok kong kahoy sa gubat. Matapos kumain ng agahan, ay agad nilang kinuha ang mga kahoy at nang makabalik sila, ay inutusan si Juanito ng kanyang ina na magtungo sa bayan. Si Topacio naman ay tinulungan ng kanyang ama. Habang papunta pa lang si Juanito sa bayan, ay nakita niya si Matilda na nakatayo sa gilid ng daan. Nakangiti ito sa kanya at kumakaway. Tinawag siya nito at lalapit na sana nang may tumawag sa kanya. Paglingon niya ay nagtatakang mukha ni Dina ang nakita niya. Nakatingin din ito sa bahaging tinitingnan niya. "Oh, Dina, ikaw pala." Ako nga, Juanito. Sino bang kinakawayan mo dyan? Yung kaibigan ko si Matilda. Nasaan yun? Naku, ako ba'y pinagloloko mo? Wala naman ako nakitang may tao dyan. Nagtaasan tuloy yung mga balahibo ko sa'yo eh. Nandyan lang siya kanina eh. Kanina pa ako nakasunod sa'yo, no? Ngunit wala naman ako nakita na may tao dyan. At kanina pa kita tinatawag, hindi mo ako naririnig. Nagtaka si Juanito sa sinabi ni Dina. Alam niyang hindi siya nagkamali. Nakita niya si Matilda na kumakaway sa kanya. Napapailing na lamang si Juanito. Tahimik na lamang siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa bayan. Sino naman, Juanito, yung papasok sa gubat na mag-isa? Lalo na't babae ka? Isa pa, wala namang bahay sa gubat na yun ah. Saad ni Dina nang sabihin sa kanya ni Juanito na may bago siyang kaibigan na nagngangalang Matilda at sa gubat na yun nakatira. Kinuwento din niya kay Dina ang mga kinuwento niya kay Topacio. Totoo nga, Dina. Napakalaki ng bahay niya at medyo may kalumaan na sa labas kung titingnan mo. Ay nako, nakakapangilabot naman yan. Basta ang pagkakaalam ko walang bahay dun eh. Kung totoo mang meron, hindi ba natatakot ang kaibigan mong yan sa lugar na yon? Lubang delikado para sa kanya ang tumirang mag-isa sa loob ng gubat. Sasagot pa sana si Juanito nung may tumawag sa kanya. Halos sabay pa silang napalingon. Sige Juanito, mauna na ako. Kailangan ko pang ipatahi tong damit ni tatay eh. Kita na lang tayo bukas ha. O sige Dina, ingat ka. Kumuway pa si Juanito sa papalayong si Dina. Napapakamot na lamang siya sa ulo habang hinahatid ng tingin ng dalaga. Nasa ganun siyang tagpo nang may kumalabit sa kanya. Bagya pa siyang nagulat saka napalingon. Paglingon niya'y ang nakangiting si Matilda ang nasa kanyang likuran. Napakaganda talaga nito. Para siyang diyosa na nagniningning sa taglay nitong kaputian. Napahawak pa siyang bagya sa kanyang dibdib dahil sa lakas ng kabog nito. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa kaba kaya ang lakas ng pintig ng puso niya. Pasensya na, Juanito. Nagulat ba kita? Bagyang ipinilig ni Juanito ang ulo para bumalik siya sa sarili. Ikaw pala Matilda. Medyo lang. Pasensya ka na, nakita kasi kita. Lalapit na sana ako kaso may kausap ka palang iba. Si Dina yon. Kasama ko sa trabaho. May gusto sa kapatid ko. Saan palang tungo mo? Mamimili kasi ako ng gulay ikaw? Eto, pauwi na. Kanina pa kasi ako rito Pwede naman sabay na tayo. Kaunti lang naman ang bibilhin ko Nagkasundo silang magsabay na lamang umuwi. At habang naglalakad sila'y marami silang napag-uusapan. At halos may pagkakapareho silang dalawa sa mga hilig nila sa buhay. Masaya naman si Juanito na makausap si Matilda. Malambing kasi ito at mahinahon. Lumipas ang mga araw na naging malapit sila sa isa't isa. Hanggang sa umamin na siya kay Matilda na iniibig niya na ito. Agad din namang tinugon ni Matilda ang pag-ibig ng binata. Hanggang sa nauwi na sa malalim na pagmamahalan. Madalas na dumalaw si Juanito kay Matilda ng palihim. At sa tuwing dadalaw siya'y pinagsasaluhan nila ang tamis ng kanilang pag-ibigan.
Hindi lang isang beses, kundi maraming beses. Hindi niya maunawaan na hinahanap-hanap niya ang init ng katawan ng dalaga. Para siyang mababaliw kapag hindi niya ito nakita. Maging si Topacio ay nanibago na sa kanyang kapatid. Hindi na ito ang kapatid na nakilala niya. Sa trabaho'y hindi na sila nagkakasabay tulad ng nakaugalian nila. Iniiwan na din siya nito kapag uwian. Minsan, madaling araw na ito kung umuwi. May oras pa na masyadong mainiti ng ulo. Samantala, habang patuloy ang pagkikita nila Matilda at Juanito, ay wala silang kaalam-alam na may mga matang palaging nakamasid sa kanila. Bakit hindi na lang tayo magsama, mahal ko? Tanong ni Matilda kay Juanito isang gabi. Nakaiga sila sa malambot na kama ng babae at tanging kumot lang ang nakatakip sa kanilang katawan. Nakaunan siya sa matipunong katawan ni Juanito, habang ang binata ay hinahagod ang braso ng dalaga. Hahanap lang ako ng tiyempo, mahal ko. Magpapaalam na din ako sa kanila. Paano kung paghiwalayin nila tayo? Hindi ko hayaan yun na mangyari, mahal. Mababaliw ako. Ikaw lang ang babaeng nagbibigay sa akin ng kasiyahan at binibigay ang aking pangangailangan bilang lalaki. Kaya hindi ko kayang mawalay sa iyo. Lihim na napangiti si Matilda sa sinabi ng lalaki. Tila ba tumalab na ang kamandag ng kanyang kagandahan sa mga huwad nitong mga mata. Ngunit bigla ring naglaho ang kanyang mga ngiti nang maalala na kung mamahalin pa ba siya ni Juanito sa oras na makita nito ang kanyang tunay na anyo. Hindi ako papayag na iwanan mo ko, Juanito. Kahit habang buhay ko nang itago ang aking tunay na anyo, gagawin ko. Mahalin mo lang ako. Bakit hindi ka na umimik, mahal ko? Masaya lang ako, mahal ko. Masaya akong isiping pinili mo kung mahalin. Ko rin. Kailangan ko nang umuwi. Pero bago ko umalis pabaunan mo muna ako ng matamis mong halik. Muli nilang pinagsaluhan ng mainit nilang pagmamahalan. Ang kagubatan na tambuan ang piping saksi sa bawat palitan nila ng matatamis na halik. Madaling araw na makauwi si Juanito. At pagbukas niya ng pinto ay halos napasigaw siya sa gulat. Seryosong mukha na nakatayo kasi si Topacio sa harapan ng pinto na parabang inaabangan talaga siya nito. Oh, bakit ngayon ka lang, tol? Ay bakit? Sinabi ko ba maghintay ka? Ha? Medyo nagulat naman si Topacio sa inasal ni Juanito. Napabangon na din ang mga magulang nila nang marinig ang sigaw ng binata. Tinanong sila ng kanilang mga magulang kung ano ang nangyayari. Ngunit ang init ng ulo lang din ni Juanito ang sumalubong sa kanila. Nasigawan niya ang mga magulang, bagay na hindi niya nagagawa simula bata sila. Nagulat ang kanyang mga magulang. Maging si Juanito ay nagulat din sa kanyang ginawa. Nang mapagtanto ang kakaibang inasal, pinilit niyang mahimasmasan. Pasensya na, Nay, Tay. Hindi ko po sinasadya. Ano ba nangyayari sa iyo, tol? Nagtanong lang naman ako Hindi naman ako nakikipag-away. Nag-aalala kasi kami. Alam mo namang marami na ang binatang nawawala dito sa lugar natin, di ba? Pasensya na. Naayos na. Hindi naman ako nawala, di ba? Nakauwi naman ako. Ano? Kailangan bang mawala ka muna bago kami mag-alala? Isa pa, di na tayo nakakasabay kumain Minsan nauna ka pang umuwi. Tapos wala ka naman dito sa bahay. Saan ka ba nagpupunta? Sandali nga. Una, ano bang pakialam mo kung saan ako galing? Pangalawa, hindi sa lahat ng panahon tayong dalawa ang kailangan magsama. Matanda ka na, uy. Sanayin mo na sarili mo na ikaw na lang. Uy, ano ba nangyayari sa iyo, tol? Napakainit ang ulo mo. Di naman ako nakikipag-away sa iyo Inawat sila ng mga magulang at sinabing huwag na silang mag-away dahil madaling araw na. Hindi na lang din sila umimik. Masamang tinitigan ni Juanito si Topacio. Tinanggal niya ang kamay ng nakayakap niyang ina sa katumalikod. Doon ka sa silid mo matulog Ayaw na kita sa kwarto ko. Saad niya, saka pabalibag na isinara ang pinto ng kanyang silid. Napaupo na lamang si Topacio na walang nauunawaan sa nangyayari sa kapatid. Sinabi na lamang ng kanyang mga magulang na baka pagod lang sa trabaho ang kapatid.
Hindi na niya sinagot ang magulang at inisip na lamang na pagod din naman siya. Dalawa naman silang nagtrabaho at nagpapasok ng pera sa pamamahay nila. Samantala, sa kabilang panig na kagubatan ay ang halakhak ni Matilda ang namamayani sa kanyang tahanan. Nasa isang silid siya kung saan naroroon ang kanyang mga bihag. Mga iyakan ng mga kababatang lalaki ang maririnig sa silid na yun. Mga binatang iniinom niya ang mga dugo upang mapanatili ang kanyang kagandahan at kung mamamatay ang mga ito'y kanyang pinapakain sa kanyang mga kalahi. Sige, Juanito. Magalit ka sa mga magulang at kapatid mo. Dahil sa alindog ko'y susuwayin mo sila at sasama ka na sa'kin. Tad niya, saka muling tumawa na malakas. Iyakan ang maririnig sa paligid na mas ikinagalit niya. Hinarap niya ang mga ito't sinigawan. Manahimik kayo! Para din kayong si Alfredo. Matapos akong angkinin at pagsawaan, iniwan din ako nung nalaman ang aking katauhan. Nang dahil sa kanya'y nabalot ng dilim ang aking buhay. Ani at umiyak siya tuwing naaalala ang kanilang kahapon ni Alfredo, ang lalaking kanyang minahal. Ito ang unang lalaki na minahal niya sa pinakaunang buhay niya. Kay Alfredo niya ibinuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal. Tinalikuran niya ang kanyang pagiging aswang para dito. Ngunit nang malaman itong siya ay isang uri ng aswang na humihigop ng dugo, ay iniwan siya at isinumpa na papangit at kukulubot ang kanyang muka. At para malabanan ang sumpa ng pagtanda, ay kailangan niya ng lalaking magmamahal sa kanya ng wagas sa totoo. Na kahit malaman ito ang kanyang katauhan na siya'y nakakatakot na halimaw sa gabi, ay mamahalin pa rin siya nito. Sa pag-ibig na dalisay, doon lamang matatapos ang sumpa. Ngunit sa kasamaang palad ay wala pa siyang natatagpong lalaki na magbibigay sa kanya ng tapat na pag-ibig. At ang mga lalaking nabihag niya ay ang mga lalaking nagmahal sa kanya. Ngunit hindi totoo at wagas. Ang kanilang dugo ang kanyang ininom para mapanatili ang kanyang kagandahan at hindi siya tumanda pa. Ang kailangan ko lang naman ay totoong pag-ibig. Ngunit lahat kayo'y bigong maibigay sa akin yon. Ilang siglo na ako nabubuhay sa mundong ito at pagod na ako. Saad niya, naupo siya nang makita ang mga kamay na kulubot na. Maging ang kanyang muka ay nakalaylay na ang mga balat. Halos butot balat na rin siya. Ang buhok niya ay puro putit na't iilan na lamang ang natira. Napasigaw na ang mga bihag nang makita siya sa anyong yun. Tinitigan naman niya ang mga ito't sinigawan. Manahimik kayo! Mga lalaking hayok sa laman! Mga manloloko! Tumayo siya at natawa. Saka kinuha ang kupitang may lamang dugo ng isa sa mga bihag. Halos hindi na kumikilos ang bihag na yon sa pagkakahilo dahil sa kulang na siya ng dugo. Tila ba hinihintay na lamang niya ang kanyang kamatayan at ipakain siya sa mga kalahi ng babae na nasa likod lang ng gubat na yon. Mga hangal! Sisigaw-sigaw kayo ngayon! Samantalang tuwang-tuwa kayo habang nakikipagniig sa akin gabi-gabi nung hindi nyo pa alam ang katauhan ko! Hindi ba't inyong pinagtaksilan ng inyong mga karelasyon dahil sa akin? Naalala nyo ba, mga hangal? Malakas na tawa niyang kasabay ay itinaas ang kupitang naglalaman ng dugo ng isa sa mga bihag at ininom. Maya-maya pa'y muling nagbalik ang kanyang kagandahan. Itinaas niya ang kamay at tiningnan. Ang kaninang kulubot at butot balat ay napakakinis na at napakaganda. Napatingin siya sa salamin na may galit sa kanyang mukha. Dahil matanda pa rin ang nakikita niya mula roon. Maaring malilin lang niya ang mga huwad na mga mata, ngunit hindi ang salamin kailanman. Samantala, sa kabilang panig ng gubat ay napangiti siyang umalis. Dali-dali siyang lumabas ng gubat upang hihatid ang balita na nakita na nila ang tahanan ng bruhang aswang. Tuwing gabi lang ito nakikita, ngunit may gabi rin na mahirap itong matunton. Madali lamang makikita ito kapag kabilugan ng buwan at kung masundan nila ang taong iniibig ng babaeng hindi tumatanda. Hi, Topacio. Maganda umaga. Bungad ni Dina kay Topacio kinabukasan sa kanilang trabaho.
Wag ngayon, Dina. Wala akong gana makipag-aasaran. Ay siya, hindi naman ako naparini para lang asarin ka eh. Napansin ko kasing mag-isa ka't malungkot, kaya lumapit ako. May problema ka ba? At bakit hindi kayo magkasama ni Juanito? Hindi ko rin siya nakikita ngayon Lumayas na si Juanito. Hindi namin alam kung saan nagpunta. Paggising namin, wala na mga damit niya. Saan naman siya nagpunta? Yan din ang tanong ko, kung saan nagpunta si Juanito. Nasa ganun silang tagpo na may biglang sumabat sa likod nila. Sabay pa silang napalingon at nagulat sila na si Sarah pala ang naroon. Magandang umaga, Ma'am Sarah. Bati ni Dina na ikinangiti lang ni Sarah. Narinig kong pinag-uusapan niyo si Juanito. Opo. Nagliyas po yata, sabi ni Topacio. Nakita ko siya kagabi. Pauwi na kami nun galing sa kabilang bayan. Naglalakad siya sa patay na daan papasok sa gubat. Sabay namang napatingin sila Topacio at Dina kay Sarah nang marinig ang sinabi nito. Sa gubat? Oo, bababa sana ako ngunit nakita kong may kasama siyang matandang babae. Si Juanito pala ang biktima niya. Kay Dina naman napatingin ng parehong naguguluhan na sila Topacio at Sarah. Ano ba mga sinasabi mong biktima, Dina? Kailangan ni Juanito ng tulong. Kailangan natin siyang mabawi sa lalong madaling panahon. Hindi ka namin maunawaan. Sumama kayo sa akin mamaya sa aming baryo. Ang aking lolo makakapagpaliwanag sa inyo. Sakay ng sasakyan ni Sarah ay tinungo nila ang baryo ni Dina. Halos sabay pa silang napalingon lahat sa patay na daan papasok sa gubat ng madaanan nila. At halos iisa lang ang nasa isip nila, ang mailigtas si Juanito sa sinumang nilalang na sinasabi ni Dina na bumihag sa kanya. Matagal na si Topacio sa lugar na yon, ngunit ngayon lang siya nakarating sa lugar nila Dina. Napakatahimik dahil medyo marami-rami na ang naninirahan. At bawat taong madadaanan nila ay matamalang na nakatitig sa kanila. Dina, hindi mo naman kami papalapas sa mga kapitbahay mo, no? Natawa lang sila Dina at Sarah sa sinabi ni Topacio. Maging ang driver at ang yaya ni Sarah na madalas niyang kasama ay natawa na rin. Hindi nga, Dina. Seryoso ko. Topacio, mukha lang akong aswang pero mga tao ho kami dito. Hoy, grabe ka naman sa sarili mo. Maganda ka naman. Ay nako Topacio, alam ko naman na di ako maganda. Kaya nga walang makagusto sa akin eh. Hindi naman sa mukha na babase ang tunay na kagandaan, Dina. Sa ugali yun. Aanin mo naman ang maganda kung pangit naman ang ugali. Tama si Topacio, Dina. May mga tao namang hindi bumabase sa anyo. Napatawa na lamang si Dina at nagpasalamat. Maya-maya'y huminto na ang sasakyan nang sabihin ni Dina na naruroon na sila. Pagkababa nila'y binati si Dina ng kanyang mga kapitbahay. Tinuro ni Dina ang bahay ng lolo niya't nagpatiuna na ng lakad. Gusto mo ba si Dina? Gulat na napatingin si Topacio kay Sarah. Hindi niya alam kung saan ito nakuha ang ideyang yun. Ha? Ano bang sinasabi mo riyan? Huwag mo nang ikaila. Kitang-kita ko sa mga mata mo kung paano mo siya titigan. Isa pa, iisa lang ang hulma ng mata niyo ng kuya mo. Ganyan din niya ako tingnan nun. Magsasalita pa sana si Topacio nang tawagin sila ni Dina. Kumakaway pa ito sa kanila. Napangiti siya bagya dahilan para marahan siyang sikuhin ni Sarah. Makulit siya at napakabait. Aminin mo na sa kanya bago ka maunahan ng iba. Gusto pa naman ni Roberto yan. Napatingin naman si Topacio kay Sarah nang marinig ang sinabi nito. Nakaramdam siya ng kalituhan. Hindi ba't kasintahan mo yon? Pinsang buo ko si Roberto, no? At alam niya na dati kong kasintahan ng kuya mo. Ang kuya mo lang ang mahal ko, wala nang iba. Pinapalakas nga ni Roberto si Juanito sa aking mama na napakabait at napakasipag. Naku po, buong gabi pa namang iniyakan ni Juanito yun. Hoy! Ano bang hinihintay nyo? Halina kayo! Kaya ikaw, ligawan mo na yan bago ka maunahan ng iba. Ano naman laban ko kay Roberto, no? Malaki pa ang laban mo. Binasted ni Dina ang pinsan ko dahil may gusto daw siyang iba. At sigurado ako na ikaw yun. Magsasalita pa sana si Topacio nang biglang may humawak sa kamay niya. Nang tingnan niya ay si Dina. Biglang lumakas ang tibok ng kanyang dibdib nang hawakan siya nito.
Maging si Sara ay natawa na lang sa reaksyon ni Topacio. Kanina ko pa kayo tinatawag. Tara na kayo't naghihintay na si Lolo Augusto. Saad ni Dina sabay hila kay Topacio. Natatawa namang nakasunod si Sara sa kanilang dalawa. Matagal na naming minamanmanan ang gubat na yan. Lalo na nung napapabalitang nakakawalaan na ang mga binata sa aming karatig bayan. Matagal lang na nahimik ang babaeng bruha na nangunguha ng mga binata. At ngayon muli siyang nagbalik. Saad ng lolo ni Dina na si Mang Augusto na isang albularyong taga-usig rin ng mga iba't ibang nilalang na nais makapanakit. Isa si Matilda sa kanilang misyon na matugis, ngunit bigo silang makita ito sapagkat wala pa itong napupuso ang lalaki noon na kanyang pipiliing mahalin. Lolo Augusto, paano po natin mababawi si Juanito? Kailangang magising si Juanito sa mahimbing na pagkakatulog. At ang makakapagpagising sa kanya ay tunay na pag-ibig. At ang makakapagpalantad sa babaeng bruha ng kanyang tunay na anyo ay isang salamin. Salamin ho? Bakit ho? Hindi kasi lahat ng nakikita ng ating huwad na mata ay totoo. Maaring malinlang ang ating mga mata. Ngunit hindi maaring malinlang ang salamin. Kayang ipakita ng salamin ang tunay na anyo ng mga nagbabalat kayo. Kailangan natin mabawi si Juanito. At gagawin namin ang paglusob sa pagsibol ng unang kabilugan ng buwan. Bukas ho ng gabi? Tama ka, Topacio. Sa tuwing kabilugan ng buwan lang makikita ang bahay ng bruhang babae. Kasama po ako. Gusto ko rin tumulong sa pagbawi kay kuya. Gusto ko malaman niya kung gaano ko siya kamahal. Sasama rin po ako. Napatingin naman sila kay Sara na seryosong nakatingin din sa kanila. Gusto ko ring malaman ni Juanito kung gaano ko siya kamahal. At wala nang mas dalisay pa sa pagmamahal ko para sa kanya. Ngunit iha, mapanganib ang gagawin namin. Kaya ko pong suungin anumang panganib. Mabawi ko lang si Juanito at maiparamdam sa kanya na tunay ang aking pagmamahal. Naunawaan ni Mang Augusto ang nais ni Sara. Kaya naman kasama ang buong baryo ay nagpulong sila ng kanilang magiging hakbang. Nagulat sila Sara at Topacio nang malaman nila na ang buong baryo ay lugar ng mga taga-usig ng iba't ibang nilalang. Isang kapangyarihan na pinamana na sa kanila ng kada henerasyon. Ang kanilang misyon ay tugisin ng mga nilalang na ang nais ay ang makagawa ng sakuna sa mga tao. Di rin sila makapaniwala na si Dina ay isa ring taga-usig ng mga iba't ibang nilalang. Handa na ba kayo bukas? Matinding laban ang ating kakaharapin. Kailangan sa misyong ito ay tibay at lakas ng loob. Handa na ako. Hahamakin ko ang lahat, mabawi lang si Juanito. Pero buong gabi mong pinaiyak si Juanito eh. Natawa naman si Sara sa sinabi ni Topacio. Kapag nabawi ko siya, hindi ko na siya paiiyaking muli. Ikaw naman Dina, mag-iingat ka bukas ha. Ikaw bukas sa mag-ingat kasi ako, sanay na ako sa ganito eh. Basta, mag-iingat ka ha. Mamahalin pa kita. Hindi nakapagsalita si Dina sa sinabi ni Topacio. Habang si Sara ay pinapagpag ang sarili habang sinasabing nilalanggam na siya. Habang nagpaplano na ang grupo ni Mang Augusto, ang panig naman ni Matilda ay naghahanda na rin sa pagsibol ng buwan. Masayang masaya siya sapagkat nasa piling na niya si Juanito. At masaya siya sa pinapakita nitong pagmamahal sa kanya. Juanito, mahal ko. Ang bahay na to ay sa'yo na. Lahat ng parte ng bahay na to maaari mong puntahan maliban sa 2 silid na yan. Bakit naman mahal ko? Ano bang meron sa silid na yan? Nagbago ang reaksyon ni Matilda, ngunit nagbago rin nang mapatingin sa kanya si Juanito. Bumaka sa kanyang muka ang ngiti na may kasamang lungkot na siya namang agad na pinag-alala ni Juanito. Ayos ka lang ba mahal ko? Pasensya ka na kung masyado akong mausisa ha. Alam mo kasi, mahal, ang silid na yan ay maraming alaala ng aking mga yumaong magulang. At isa pa, masyadong magulo sa silid na yan dahil matagal na panahon nang hindi nabubuksan. Itong isang pinto naman ay may mga kagamitan mula pa sa aming mga ninuno. Baka matabunan ka pa ng mga lumang kagamitan kapag binuksan mo yan. Ganun ba mahal ko? Saad ni Juanito na sinuri pa ang kabuuan ni Matilda. Sanang yung tungo, saan ka pupunta? Dito ka muna, mahal ko. Ako'y may pupuntahan lang. Dadalawin ko muna ang aking mga kamag-anak para imbitahin sa pagtitipon na maghaganap.
Pagtitipon? Anong okasyon? Sasama na kita. Huwag na, mahal. Maiwan ka na lang dito. Gusto ko silang sorpresahin sa pagtitipon. Doon kita ipapakilala. Napangiti si Juanito at niyakap si Matilda. Nag-iwan pa ito sa kanya ng pinakamatamis nitong halik bago umalis. Pakiramdam ni Juanito ay naglalakad siya sa alapaap. Isang pakiramdam na ngayon lang niya naramdaman. Napaisip pa siyang napakaswerte niya at nakilala niya si Matilda. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na di na siya magmamahal pa maliban kay Matilda. Kinabukasan ay nagpasya si Juanito na magtungo sa bayan. Hindi naman siya pinigilan ni Matilda. Sinabi pa niya sa babae na uuwian niya ito ng pasalubong, bagay na ikinatuwa naman ng huli. Hinagkan muna niya ang babae at niyakap bago umalis. Habang papalayo siya ay kumakaway pa siya sa dalaga. Nang makarating si Juanito sa bayan ay agad siyang namili ng mga bibilhin niya. Ilang araw na rin siyang hindi pumapasok sa trabaho at umuwi ngunit hindi man lang siya nakakaramdam ng pag-aalala. Habang abala siya sa pamimili ay may tumawag sa kanya. Agad naman siyang napalingon at nagulat pa bahagya nang makita kung sino ang tumawag sa kanya. Juanito, ikaw nga. Ikaw pala, Sarah. Kumusta? Juanito, balita ko, hindi ka na daw umuwi sa inyo. Nag-aalala ang pamilya mo. Maayos lang ako. Sa bahay na ako nang mapapangasawa ko naninirahan eh. Tila punyal na tumarak sa puso ni Sarah ang mga salitang sinabi ng lalaki. Nakaramdam siya ng sakit sa isiping may mahal na itong iba. Mapapangasawa? Ngunit sino? Walang reaksyon siyang nilingon ni Juanito. Medyo nagulat pa si Sarah sa paraan ng pagtingin ni Juanito sa kanya. Hindi na ito ang mga dating titig ni Juanito. Para bang hindi na siya ang nagmamay-ari sa mga mata ni Juanito. Kailangan pa bang malaman mo, Sarah? Bakit? Dalakala mo di ako makakabangon para sa'yo? Hindi sa lahat ng panahon, Sarah, sa'yo umiikot ang mundo ko. Pasalamat ako't nakilala ko si Matilda. Siya ang babaeng nagparamdam sa akin kung gaano kasarap ang magmahal. Alam ko, Juanito, nagkamali ako. Naging duwag ako, ngunit alam ko na kung gaano kita kamahal. At wala na ako ibang minahal maliban sa... Tumigil ka na, Sarah. Huli na para sa ating dalawa ang lahat. May mahal na ako at yun ay si Matilda. Ngunit hindi mo pa lubos na kilala si Matilda. Juanito, Hindi natapos ni Sarah ang sasabihin ng may tumawag kay Juanito. Sabay pa silang napatingin sa nagmamay-ari ng boses. Ang walang reaksyon na mukha ni Matilda ang nasa likod nila habang nakatingin kay Sarah. Nang makalapit siya sa kanila'y ngiti naman ang kanyang itinugon sa mga tingin ni Juanito. Mahal, bakit ka naririto? May nakalimutan akong ipabili sa'yo, kaya sumunod ako. Saad ni Matilda sabay tingin kay Sarah. Matapang naman siyang tinitigan pabalik ng dalaga. Mararamdaman ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Agad namang inakbayan ni Juanito si Matilda na nagdulot ng kirot sa puso ni Sarah. Habang kasiyahan naman ang dulot nito sa puso ng isang mapanlinlang na si Matilda. Ikaw si Sarah, hindi ba? Ang dating kasintahan ng aking si Juanito? Ng iyong si Juanito? Nakakasiguro ka ba? Anong ibig mong sabihin? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na hanggang kailan siya magiging si Juanito mo. Mahal ka niya kasi hindi pa niya alam ang totoo mong pagkatao at gaano ka kabaho at kabulok ang amoy mo. Hindi ka lang amoy lupa. Amoy bulok ka na rin. Isang malutong na sampalang natanggap ni Sarah na ikinalingon ng lahat ng naroroon sa bayan. Agad namang niyakap ni Juanito si Matilda para pakalmahin na ito. Ngunit hindi niya maawat ang galit na babae. Habang si Sarah ay nakangisi lang na nakatingin kay Matilda habang hinihimas ang mukha niyang nasampal ng babae. Huwag mo akong ginagalit. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Hindi ako natatakot sa banta mo. Tama na, Sarah! Umalis ka na! Napatango si Sarah at napaatras bahagya. Sana marunong kang kumilatis, Juanito, kung ano ang kaibahan ng huwad at totoo.
Magkaiba ang sinasabi ng iyong mata at ng bibig mo. Basta palagi mong tatandaan, minahal kita ng higit sa inaakala mo. Minahal kita ng walang halong pagkukunwari at paglilinlang sa'yo. Tara na, Juanito. Hayaan na natin ang baliw na yan. Tara na. Saad ni Matilda sa hindi kumikilos na si Juanito. Hinila niya ito ngunit nanatili lang itong nakatayo habang nakatingin kay Sara. Juanito, tara na! Sakalang natauhan si Juanito at sumunod kay Matilda. Mahal mo pa ba ang babaeng yon? Agad na lumapit si Matilda kay Juanito habang umiiyak. Tila piniga naman ang puso ng binata nang makitang umiiyak si Matilda. Kaya nilapitan niya ito't niyakap. Mga luha ang kahinaan ni Juanito. Hindi niya gustong may umiiyak dahil sa kanya o kahit maging sino pa ang dahilan ng pagluha ng isang babae. Ikaw nang mahal ko, Matilda. Wala nang iba. Tulad ng sinabi ko'y mababaliw ako kapag nawala ka. Sumilay ang ngiti sa labi ni Matilda habang nagpapanggap na umiiyak sa bisig ni Juanito. Kinagabihan, habang natutulog si Juanito, ay dali-daling pumuslit si Matilda sa silid kung nasaan ang mga bihag. Parang baboy ramo ang impit niyang hiyaw. Habang naglalakad sa pasilyo ng kanyang tahanan, ay nagpapalit-palit ang kanyang anyo. Nagiging matanda siya at nagiging bata. Kailangan na niyang makainom ng dugo. Ilang araw na siyang hindi nakakainom sapagkat nag-iingat siyang malaman ni Juanito ang katotohanan sa likod ng mga pinto ng silid na pupuntahan niya. Buwisit na babae yun. Muntik pa ako mapahamak. May araw din sa akin ang malditang yon. Natakot ang mga biyag na makita siya. Ang iba ay naghalukip-kip sa sulok para hindi makita. Nang makita ni Matilda na wala ng buhay ang isang bihag na kinukunan niya ng dugo, ay nagpasya siyang magganap ng muli na mapagkukunan. Isang binata ang tinamaan ng kanyang mata na sawari niya ay mga 18 taong gulang pa lamang. Nilapitan niya ito para sugatan ng kamay. Nang akto na siyang susugatan, ay nakita niya ang isang kupita niya na may laman pang dugo. Maswerte ka't may laman pa ang aking kopita. Pagkunway, ininom niya na parang tubig ang likido. Napapapikit pa siya habang dinadama ang pagbaba ng dugo sa kanyang lalamunan. Natatawa pa siya habang pinagmamasdan ang pagbabago ng kanyang anyo. Muli siyang naging bata at magandang babae. Nagbalik na naman ang kanyang alindog. Napatingin siya sa pinto nang marinig ang boses ni Juanito mula sa labas. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang tila pinipihit ang hawakan ng pintuan. Dali-dali siyang lumabas sa maliit na pinto na nagdudugtong sa kaniyang kusina. Juanito, mahal ko? Bakit nagising ka? Aniya, pagkalabas niya sa kusina. Napatingin pa siya bagya sa hawakan ng pinto na hawak ni Juanito. Pagkagising ko wala ka na eh. Akala ko narito ka sa silid na to. Para kasing narinig ko ang boses mo. Ngunit silid yan ng mga nakatambak na kagamitan. Saad niya sabay lapit sa binata at niyakap ito. Baka nananaginip ka lang sa akin. Halika, gawin natin ang panaginip. Napangiti naman si Juanito at agad na sumunod kay Matilda. Napatingin pa bahagya si Matilda sa pinto kung saan naroroon ang mga bihag. Pumasok sila sa kanilang silid at pinagsaluhan ng matamis nilang pagmamahalan sa ilalim ng napakalamig na gabi. Sara, kayo nito Pasyo ang unang papasok sa bahay ni Matilda para makuha si Juanito. Kailangang makita niya ang tunay na anyo ng babae. Nang sa gayon masira niyo ang mahikang bumubulag sa kanya. Opo. Kailangan iha, buo ang inyong loob sa pagpasok sa bahay ng bruha. Mag-iingat kayo. May mga alagang aswang ang babaeng yan. Huwag kayong mag-alala. Nasa likod niyo lang kami. Kami ang bahala sa mga aswang. Ang gagawin lang ninyo, hanapin ang kahinaan ni Matilda. Tama si Dina. Sa bawat silid na makikita nyo, isa ang kahinaan ni Matilda riyan. May makikita kayong salamin na luma. Kunin nyo at iharap sa kanya. Gamitin yung lakas ang pagmamahal niyo kay Juanito, Sara at Topacio. Sa laban nating ito, tunay na pag-ibig ang pinakamalakas nating sandata. Kakayanin po namin para kay Juanito. Saad ni Sara habang nakatingin sa kinakabahang si Topacio. Agad namang hinawakan ni Sara ang kamay niya na ikinagulat nito.
Huwag ka matakot, Topacio. Baon natin ang totoong sandata natin. Kakayanin natin pareho para kay Juanito. Topacio, mahinang nilalang lang ang ating makakalaban. Huwag ka matatakot. Nasa likod lang kami. Hindi ka mapapano. Sino bang nagsabi na natatakot ako? Ang tahimik mo kasi. Ano bang iniisip mo? Tahimik ako kasi iniisip ko kung paano ko masasakal ang babaeng yun nang hindi nakukonsensya. Tinampal siya ng dalawang babae dahil sa sinabi niya. Tulik ka talaga. Akala ko kinakabahan ka. Ako? Kakabahan? Mas kabahan niyang Matilda na yan. Pag nahuli ko leg niya, sasakalin ko siya hanggang mawalan siya ng hininga nang sa ganun hindi na siya umabot sa susunod pa na siglo. Nagtawanan na lamang sila sa sinabi ni Topacio. Samantala, kasalukuyang nasa gubat si Matilda para tipunin at kausapin ang mga alagad ng dilim. Maghanda kayo mga mahal kong alagad. Muli na naman kayong makakakain ng pinakamasarap na putahe. Sa kabilugan ng buwan, magsasaya tayo sapagkat may bagong sasapi sa ating lahi. Naghiyawan naman ang mga sinasabing alagad ni Matilda. Mga alulong ang maririnig sa paligid. Nasa likod lang siya ng gubat kung saan ang kanyang mga alagad nananahan. Ito ang mga lahing inaalagaan ng kanyang mga ninuno, ang mga aswang na kiwig. Siya ang magpapatuloy ng mga laga sa inyo mga mahal kong alagad. At sa kabilugan ng buwan ay mapapasati na siya. Napatingin si Matilda sa langit. Nararamdaman na niya ang tagumpay. Habang buhay na silang makakasama ni Juanito. At hindi siya papayag na mawala si Juanito katulad ni Alfredo. Hindi niya hahayaang muli siyang mapag-isa. Papatayin ko ang sino mang magtangkang kuhanin sa akin si Juanito. Dadanak ang dugo sa lupa kung gagawin niya yon, kahit sino pa siya. Kahit pa si Sarah. Napatingin siya sa isang halimaw nang sabihin nitong wala siyang dapat ipangamba. Sapagkat normal lang naman na tao ang sinasabi niyang Sarah. Natawa pa siya na wala itong kakayahan kung ikukumpara sa kanya na nagtataglay ng itim na mahika. Tama ka. Sino ba siya para itapat sa isang katulad ko? Matapos makipagpulong ay umuwi na siya sa kanyang tahanang isa lamang ilusyon. Habang binabaybay niya ang daan ay nakita niya si Juanito na nag-aabang sa kanyang pagdating. Napangiti siya nang makita ang minamahal. Kumaway pa siya rito at nagmamadaling naglakad. Kumusta ang pakikipag-usap mo sa mga kamag-anak mo, mahal ko? Maayos naman, mahal. Nasasabik na lang silang makilala ka. Masaya sila't may natagpuan na akong magmamahal sa akin ng tapat. Masaya din ako, mahal. Naisip ko ring anyayahan yung pamilya ko sa araw na ito. Nang sa ganun makilala ka nila. Biglang gumuhit ang kaba sa mukha ni Matilda. Nag-alala naman si Juanito nang makita ang reaksyon ng kasintahan. Bakit, mahal? Ayaw mo ba silang makilala? Aha? Hindi sa ganun, mahal ko. Kinakabahan lang ako na baka hindi nila ako magustuhan. Bakit naman hindi, mahal ko? Isa ka mabuting babae at may busilak na kalooban. Natitiyak kong magugustuhan ka nila. Mabuting babae ba ako sa iyong paningin, Juanito? Busilak ba talaga ang aking kalooban? Kung hindi ako magugustuhan ng pamilya mo, ipapahamak mo lang sila. Sapagkat ang lahat ng sasagabal sa ating pagmamahalan ay ipapakain ko sa aking mga alaga. Ayos ka lang ba, mahal ko? Oo, ayos lang ako, mahal ko. Tara na sa loob ng ating tahanan at malamig na dito sa labas. Magkakabay silang pumasok sa loob ng bahay ni Matilda. Hinagkan pa siya ni Juanito sa kanyang ulo na kanyang ikinangiti. Dumating na ang araw ng pagtutuos. Handa na ang panig nila Mang Augusto. Abala ang lahat ng sasama sa pakikipaglaban. Ang mga babaeng antingera kasama na si Dina ay inihanda ang kanilang kagamitan. Ang ibang kababaihan ang maiiwan sa baryo para magdasal. Ang iba naman ay palilibutan na nila ang gubat para manalangin. Wala ring kaalam-alam si Matilda na habang abala siya sa pangaakit kay Juanito, ay abala rin si Dina sa pagtatanim ng mga mutya sa paligid. Matamang nakatitig si Topacio kay Dina. Hinahangaan niya ang tapang ng dalaga. Ngayong mas nakilala na niya ng gusto si Dina, ay pakiramdam niya ay mas lumalalim ang paghanga niya para dito.
Baka naman matunaw si Dina. Ha? Sino bang may sabing sa kanya ako nakatingin, no? Huwag ka nang magkaila. Huli ka na eh. Alam mo, ganyan din ako tingnan ni kuya mo nung 17 taong gulang pa lang ako. Alam ko, kasi nga sabi ko iisa lang ang hulma ng mga mata niyo. Bakit mo pala sinaktan si kuya? Bata pa ako noon, wala pa akong lakas ng loob. Ngayon handa na akong sumugal at hamakin ng lahat, mabawi lang ang kapatid mo. Natigil lang sila sa pag-uusap nang tawagin sila ni Dina. Handa na ba kayo? Sabay namang napatango sila Topacio at Sara. Isuot nyo ito. Huwag niyong ihiwalay sa mga katawan nyo. Manalangin lang kayo't magtiwala sa Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan. Ikaw din, Dina, ha? Mag-iingat ka. Liligawan pa kita pagkatapos. Biro ba yan? Seryoso ko, no? Hindi mo ba nakikita ang mukha ko? Hindi ako magandang babae. Hindi naman ang pisikal mo nakikita ko eh. Kundi ang kalooban mo, Dina. Isa pa, gusto ka nila nanay at tatay eh. Masarap ka daw magluto at mabait. Natawa na lamang si Dina at sinabing pag-uusapan na lang nila ang bagay na yon pagkatapos ng laban. Napapaligiran na ng mga taga-baryo nila Mang Augusto ang gubat. Nagkubli ang mga mananalangin. Ang mga lalaban naman ay naganda na at isa si Dina sa makikipagdigma. Hinihintay na lamang nila ang pagsibol ng unang kabilugan ng buwan. At hinihintay nila ang hudyat ni Mang Augusto. Handa na ba kayo, Sara, Topacio? Sabay namang nagwika sina Sara at Topacio na sila ay handa na. Alam kong kaya nyo. Huwag kayo mag-alala. Nasa paligid lang ang mga sinugo ng kalikasan. At narito lang kaming nakaalalay sa inyo. Salamat po. Topacio, manalangin muna tayong dalawa para kasama natin ang Diyos pagpasok sa bahay na yan. Napatingin sila sa bahay na mas naging klaro sa kanila. Nalalapit na kasi ang kabilugan ng buwan at mas nagiging klaro ang bahay para sa mga taong maliligaw at magiging bihag. Panginoon, alam ko na hindi kami kasing lakas ng nilalang na nasa loob ng bahay na yan. Ngunit nababatid naming mas malakas ka kahit kanino man. Gabayan mo po kami, Ama. Magliwanag ka po sa aming mga buhay. Ipakita mo po ang iyong kapangyarihan sa nilalang sa loob na may masamang hangarin. Ipakilala mo, Panginoon, ang iyong sarili sa Kanya. Na ikaw ang hari ng mga hari. Na maging ang mga demonyo ay napapaluhod mo. At masambit lamang ang pangalan mo ay nanginginig na sila. Ikaw na pong bahala sa amin ni Sara, Panginoon. Nagtitiwala po kami sa inyo. Ito lamang po ang aming panalangin. Sa tanging pangalan ng bugtong na anak po ninyo, na tunay na buhay at hari na si Jesus. Amen. Agad silang tumakbo papasok sa bahay ni Matilda. Panay pa ang senyasa nila na magdahan-dahan sa pagtakbo para di marinig ni Matilda. Dahan-dahan nilang binuksan ang pinto at maingat na pumasok sa bahay ng bruha. Magsihanda na tayo. Anumang oras ay magaganap na ang madugong labanan. Tulad ng dati walang maawa, sapagkat mapanlin lang ang mga anak ng dilim. Napatango naman ang mga kasama nila at naghanda na. Mas inihanda pa nila ang mga sarili nang makitang nakapasok na sina Sara at Topacio sa loob. Talasan mo ang pakiramdam mo. Masyadong tahimik ang paligid. Unahin nating hanapin ang silid na may kahinaan ni Bruha. Nasa ganun silang tagpo nang makarinig sila ng impit na sigaw. Nakatinginan pa sila at dahan-dahan lumapit sa pinto kung saan ito nanggagaling. Dito nanggagaling. Napatingin si Sara sa katabing pinto at tila ba nararamdaman niyang may humahatak sa kanya na pumasok sa loob. Tingnan mo ko noong nasa loob. Titingnan ko rin dito sa kabila. Mag-iingat ka. Ikaw rin mag-iingat ah. Huwag kang papahuli. Magbabalikan pa kayo ni Kuya. Dahan-dahan nilang ipinihit ang doorknob ng pinto at pumasok. Nang makapasok si Topacio ay halos masuka siya sa kanyang mga nakitang patay na katawan. Halos umaalingaso na ang mga nabubulok nilang bangkay. Napatingin siya sa kaliwa na may humingi ng saklolo. Nakita niya mga bihag na pawang lahat ay mga kalalakihan. Huwag kayong mag-alala. Ilalabas ko kayo. Ang baho naman dito. Sinabihan siya ng mga bihag na mag-iingat sapagkat pabalik na ang bruha. Agad niyang pinagbubuksan ang mga kulungan nila at pinalabas sila. Halos matamlay na ang iba dahil wala ng kain.
Ang mga masisiglap ay sinabihan nilang alalayan ng mga wala ng lakas. Sinabi niyang magdahan-dahan sila at binili ng paglabas nila ng pinto ay diretso lang ang takbo. May nakaabang na tulong sa kanila sa labas. Nang akto ng bubuksan ni Topacio ang pinto, ay malakas na sigaw ang kanyang narinig dahilan para maganda na rin ang mga nasa labas. Tinipon ni Topacio ang mga bihag sa iisang lugar. Sino kang lapastangang pumasok sa aking tahanan? Paano kang nakapasok dito? Ha? Dito sa pinto. Alangan naman, sa bintana ako dumaan. Pilosopo! Hindi ako nakikipagbiruan. Magbabayad ka sa kalapastanganan mo! Magiging hapunan ka rin ng aking mga alaga! Wala akong dalang pera eh. Pwede ba utang? Ginagalit mo ba ako? Sigaw ni Matilda dahilan para lumabas si Juanito na mula sa kanilang silid ay nagtataka kung bakit sumisigaw si Matilda. Mahal, anong... Ha? Topacio? Anong ginagawa mo rito? At sino mga yan? Kuya, umalis na tayo dito. Ang mga lalaking to'y biyag ng babaeng yan. Siya ang nangunguha ng mga nawawalang binata. Mahal! Nagsisinungaling ang taong yan. Balak niya tayong paghiwalayin. Kuya, buksan mo ang mga mata mo para makita mo ang katotohanan. Huwag ang babaeng yan. Isa siyang matandang nabubuhay, ilang siglo na nakakaraan. At ang mga lalaking to ang kanyang biyag. Sinungaling! Balak mo lamang kaming paghiwalayin ng kapatid mo. Balak mo na sirain kami. Minahal ka lang na kapatid ko dahil nilinlang mo siya. Tama na, Topacio. Kung naririto ka para hadlangan kami ni Matilda, ay hindi ka magwawagi. Mahal ko siya. Kaya kong kalimutan ang lahat, makasama ko lang siya. Pero kami ang tunay na nagmamahal sa'yo, Juanito. Agad na napalingon sila Matilda at Juanito kay Sara. Nakatayo to mula sa pinto kung saan ipinagbabawal ni Matilda na puntahan ni Juanito. Anong ginagawa mo rito? At saan ka nang galing? Sa silid kung saan ang iyong kahinaan. Mga pangahas! Lalapit sana si Matilda kay Sara ngunit sa hindi niya malamang dahilan ay hindi siya makalapit. Tila ba may humaharang sa kanya na kakaibang puwersa? Maging si Sara ay nagtaka sa nangyayari nang bigla na lamang tumilapon si Matilda. Matilda! Sigaw niya nung tumilapon ang babae. Napangiwi naman ang babae sa sakit ng kanyang likod na tumama sa aparador sa gilid ng silid nila ni Juanito. Agad namang lumapit ang lalaki at sinamaan ng tingin sina Topacio at Sara. Kung naririto lang kayo para sirain kami ni Matilda, umalis na kayo! Juanito, binubulag ka ni Matilda upang hindi mo makita ang kanyang tunay na anyo. Juanito, patawarin mo ko kung naging duwag akong ipaglaban ka. Ngayon handa na ako, Juanito, na ipaglaban ang pagmamahal ko sa'yo. Kuya, alam ko na naririnig mo ako. Umising ka. Nagkasakit na si nanay dahil wala siyang tulog kakahintay sa'yo. Mahal na mahal ka ni tatay at ni nanay. Kahit ako'y napabayaan na nila kakaisip sa'yo eh. Ako ito, si Juanito. Kuya, namimiss na kita. Pakiusap, pumalik ka na. Please. Mahal ko, huwag kang makikinig sa kanila. Sinisira nila tayo. Juanito, bumalik ka na sa amin. Hindi ko kakayaning mawala ka pang muli. Mahal na mahal kita. Hahamakin ko ang lahat, masunod ko lang ang puso ko. Juanito, mahal kita! Tumigil na kayo! Hindi niyo ako malilinlang. Si Matilda ang mahal ko! Kung ganon, Juanito, tingnan mo kung mamahalin mo pa siya. Iniharap ni Sara kay Matilda ang salamin. Napasigaw ang babae habang tinatakpan ng kanyang muka. Umusok pa ito habang sumisigaw ng malakas. Hinawakan pa siya ni Juanito at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit nang magtaas ng tingin si Matilda ay natumba si Juanito nang makita kung gaano kapangit at nakakatakot ang mukha ni Matilda. Ha? Aswang! Aswang! Saklolo! Aswang! Mahal ko! Ako to si Matilda! Ang babaeng minahal mo't kasalo sa isang higaan! Lumayo ka! Lumayo ka, Aswang! Topacio! Sige na, dalhin mo na si Juanito at ang mga bihag! Ako na bahala rito! Hindi, sabay tayong lalabas lahat. Tara na! Sige na, susunod na ako! Tatapusin ko lang ang bruhang to! Babalikan kita! Saad ni Topacio sabay hablot kay Juanito na takot pa rin. Nagsisisigaw naman si Matilda, dahilan para maglabasan ng mga aswang na kiwig. Ngayon na! Alalayan ang mga lalabas sa bahay!
Naglabasan ng mga kasama nila Mang Augusto at nakipagdigma sa mga aswang na kiwig. Si Dina naman ay tumakbo nang makita sila Topacio na palabas. Sinenyasan niya ang mga kasamahan na alalayan siya sa daan. Hila-hila ni Topacio ang kapatid na panay ang sigaw ng aswang. Dahil sa bigat ni Juanito ay tumulong na rin ang ibang bihag na hilahin siya. Bilis! Bilisan nyo! Agad silang tinipon ni Dina sa isang lugar at binili ng huwag umalis dahil mas ligtas ang lugar na yon. Sinabihan silang mag-umpukan lang at manatili sa kanilang pwesto. Aswang! Aswang! Juanito! Kuya! Kuya Juanito! Kalma! Kumalma ka lang! Nagulat si Topacio nang tumama sa mukha ni Juanito ang isang malakas na sampal. Napatingin pa siya kay Dina dahil ito ang sumampal sa kapatid. Tila nahimasmasan naman si Juanito. Napatingin si Topacio sa kanya nang tawagin niya ito. Agad naman siyang niyakap ng kapatid nang makilala siya nito. Nagpalinga-linga pa si Juanito sa paligid. Nasaan tayo? Dina, ikaw ba yan? Bakit magkasama kayo? Mahabang kwento. Topacio, si Sarah nasaan? Narito si Sarah? Oo nga pala. Nasa loob siya. Babalikan ko muna. Ako na. Bantayan mo na lang sila. Saad ni Dina, sabay takbo papunta sa bahay kung nasaan si Sarah. Ngunit naantala ang kanyang pagpasok dahil sinalubong siya ng mga kiwig. Walang haba silang pinagtatatagaan ni Dina ng kanyang hawak na mahabang itak. Napapahanga naman si Topacio nang makita niya kung papaano makipaglaban si Dina sa mga aswang. Topacio, si Sarah nasaan? Nasa loob. Nakikipaglaban marahil yun sa buruang kasintahan mo. Sinuong ni Sarah ang panganib. Babawi ka lang. Babalikan ko siya. Hindi, mapanganib. Hayaan mo na si Dina. Napatayo si Juanito nang makakita ng latigo. Sinabihan niya si Topacio na hindi siya basta tatayo lang. Si Dina ay may kakayang makipaglaban ngunit hindi si Sarah. Ay, naku. Pag ang pag-ibig nga naman tumama sa puso ni naman hahamakin ang lahat. Uy, teka! Sama ako! Salamat! Uy, kayo! Wag na wag kayong aalis dyan ha. Ano man ang mangyari kung ayaw nyo maging hapunan ng mga aswang. Saad niya sa mga bihag na binata. Saka umalis na sila ni Juanito. Naantala pa ang kanilang pagpasok sa bahay gawa ng mga kiwig na sumasalubong sa kanila. Samantala, nakikipagpambuno naman si Sarah kay Matilda. Hindi lang siya masyadong magalaw ng bruha dahil sa hindi niya malaman kung ang kwintas ba nito o ang salamin ang nagliligtas sa kanya. Sinira mo ang lahat. Pagbabayaran mo ang gabing ito. Ito na sana ang gabing mamahalin na ako ni Juanito! Ngunit paano? Nang makita nga niyang mukha mo, siniklaban siya ng takot, hindi ba? Hindi yun ang tunay na pag-ibig, Matilda. Panlilin lang yun. Hindi! Mahal niya ako! Ang pagmamahal, Matilda, hindi lang sa bibig lumalabas. Mahal ka ng kanyang bibig, ngunit hindi ng kanyang puso. At malalaman mo yun sa pamamagitan ng kanyang mata. Sinamantala mo ang pagkakataong wasak ang puso niya. Nilinlang mo. Binulag mo ang mata ng taong sinasabi mong mahal mo. Tumigil ka na! Natakpan mo na ang kanyang mga mata, ngunit hindi ang kanyang puso. Sumigaw ng malakas si Matilda na nagdulot ng malakas na hangin. Napahawak naman si Sarah sa haligi ng bahay ni Matilda habang mahigpit pa rin niyang hinahawakan ng salamin. Nahahabag ako sa iyo, Matilda. Nasa iyo na ang lahat ng kagandahan sa nagdaang siglo, ngunit hindi ka pa rin magawang mahalin ng mga taong binibihag mo. Alam mo kung bakit? Dahil sa kasamaan ng ugali mo, napupunta sa mukha mo. Papatayin kita, Sarah! Saad ni Matilda sabay sigaw dahilan para maglaho ang bahay. Tumilapon si Sarah at tumama siya sa malaking puno. Naubo pa ang dalaga habang hawak pa rin ang salamin. Napatingin pa siya sa paligid. Ang kaninang bahay ay isa ng masukal na kagubatan. Masyado mong minaliit ang kakayahan ko. Nakalimutan mong isa akong aswang at may diwatang may kapangyarihan na kitilin ang buhay mo! Wala kang kapangyarihan sa akin dahil mas makapangyarihan ang Diyos ko. Kahit Diyosa ka pa, hindi ako natatakot sa'yo. Tulad ko, sa mata ng Diyos, isa ka lang tuldok. Matapang ka, Sarah. Tingnan natin kung hanggang saan ka kayang protektahan ng Diyos mo!
Hanggang wagas ang pagmamahal at tiwala ko sa kanya! Dahan-dahang lumapit si Matilda sa nangihinang si Sarah. Hawak ang kanyang itim na punyal ay nakangiti siyang lumapit sa dalaga. Sa kabilang banda ay nanlaki ang mga mata ni Juanito nang makita si Matilda na balak saksakin ni Sarah. "Sarah! Hindi!" Saad niya sabay takbo ng mabilis. Tatapusin ko na ang kahangalan mo. Isang mahinang nilalang ka lang para sa akin. Tanggapin mo ang aking galit! Saad ni Matilda sabay saksak sana kay Sarah nang tila ba isang malakas na puwersang tumama sa kanya para tumilapon siya sa malayo. Napadaan pa siya kay Juanito. Nagkatitigan sila. Inabot niya ang kamay kay Juanito ngunit tinalikuran siya ng binata dahilan para mapasigaw siya. Hindi! Kasunod ng kanyang malakas na pagbagsak, nagpagulong-gulong siya sa lupa. Saka tumama sa puno ng katapat lang din ni Sarah. Nakita niyang nilapitan ni Juanito si Sarah at niyakap. Nakita din niya kung paano nag-alala si Juanito sa babae. Napaubo si Matilda kasunod ng pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Luha na puno ng pait at hinagpis. Juanito, wala naman akong ibang hangad kundi ang mahalin mo. Gusto ko lang ng totoong pagmamahal. Na makilala kita'y natutunan ko kung paano sumaya. Natutunan ko kung paano mahalin. Pagod na ako magalit, maghiganti at masaktan. Pagod na ako magpaalipin sa akin nakaraan. Juanito, sa maiksing sandali, natutunan kong makalimot sa masalimuot kong nakaraan. Natigilan lang si Matilda nang may tumawag sa pangalan niya. Pagtingin niya sa liwanag ay si Alfredo. Nakangiti ito sa kanya. Alfredo? Sa pagkakatitig ni Matilda sa dating kasintahan ay unti-unting bumalik sa alaala niya ang sakit ng ginawa nitong pag-iiwan sa kanya. Hindi pa rin niya alam ang dahilan kung bakit siya biglang iniwan ito sa ere. Alam mo bang hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin sa puso ko ang sakit ng pang-iiwan mo sa akin. Bakit mo ako iniwan? Anong dahilan mo? Magpaliwanag ka! Baka sa mukha ni Alfredo ang sobrang kalungkutan. Nang magsalita ito, ay saka nalaman ni Matilda ang totoong dahilan kung bakit ito nawala. Ayon kay Alfredo, ay nalaman nito na galing sa lahi ng aswang si Matilda at bukod pa roon ay nalaman din ito na nag-aalaga sila ng mga aswang na itinatago nila sa kagubatan. Aminado si Alfredo na nasaktan siya at natakot nang malaman ang tunay na pagkatao ni Matilda. Inisip niyang iwanan ito pero nanaig ang pagmamahal niya sa babae. Binalak niyang itakas ito para lumayo sila sa lugar na yon pero nahuli siya ng mga magulang ni Matilda. Para hindi niya magawa ang plano, inutusan ng magulang ni Matilda na ipapatay at ipakain siya sa isang aswang na inaalagaan nila. Yon ang totoong dahilan kung bakit nawala si Alfredo. Sinabi ng magulang ni Matilda na umalis na ang lalaki at sumama na sa ibang babae. Kaya naman halos gumuho ang mundo ni Matilda nang marinig ang mga yon mula sa mga magulang. Nang panahong yon ay may bahagi ng utak niya na ayaw maniwala kaya naghintay siya ng ilang araw sa pagbabalik ni Alfredo. Hanggang umabot ng linggo, buwan at taon. Pero hindi na bumalik ang lalaking pinakamamahal niya. Doon umusbong ang matinding galit ni Matilda. Hindi naman siya tunay na masama. Hindi lang niya talaga magawang hindian o suwayin ang utos ng magulang tungkol sa pag-aalaga ng mga aswang. Yun ang paraan ng magulang para manatili at dumami ang lahi nila. Impit na napahagulgol si Matilda nang malaman ang katotohanan. Hindi niya alam na ang magulang ang salarin sa pagpatay sa lalaking iniibig niya. Gustuhin man niyang magalit pero matagal nang patay ang mga magulang. Wala nang panahon para tanungin at kumprontahin sila tungkol sa kapangasang ginawa. Matagal na nabuhay si Matilda dahil sa galit at puot. Ilang beses siyang sumubok na umibig. Nagbabaka sakali na matagpuan ang tunay na magmamahal sa kanya. Pero sa tuwing ipapakita niya ang tunay na anyo niya sa mga ito, ay pawang takot ang lumulukob sa kanila. Sa takot ay pinagtangkaan siyang patayin pero hindi nila alam na immortal si Matilda dahil sa isang sumpa na nakadikit sa kanya.
Mawawala lamang ang sumpa kapag may isang lalaking wagas at tapat na nag-alay ng pag-ibig sa kanya. Alfredo, mahal ko. Isama mo na ako kung saan ka man naroroon ngayon. Napangiti si Alfredo sa kanya at inilahad nito ang kanyang kamay. Saka sinabi kay Matilda na sumama na sa kanya. Ani Alfredo, itutuloy nila ang pagmamahala nila sa mundo kung saan sila nararapat. Kung saan muling sisibol ang kagandahan ni Matilda na hindi na kailanman makakapanakit ng tao. Humingi ng tawad si Alfredo, bagay na bumuhos ang luha niya nung gabi ding yon. Matama lamang nakatingin sila Juanito at Sara kay Matilda, kung saan nakangiti ito habang inilalahad ang kanyang kamay sa hangin bago nito ipinikit ang kanyang mga mata. Alfredo, mahal ko. Masaya ako't nakabalik ka. Mahal na mahal kita. Pagkuway, naglakad ang kanyang kaluluwa kasama si Alfredo. Sila Dina naman ay halos nalilipol na nila ang mga kiwig. Napasigaw naman si Topacio nang biglang kalmuti ng aswang ang mukha ni Dina. Nakita pa niya kung paano nalaglag sa lupa ang mga balat ng dalaga. Nakita niyang tumilapon si Dina ngunit nagawa pang tumayo. Lintik ang kiwig ka! Nasira ang maskara ko! Nagulat si Topacio, maging si Sara at Juanito nang itapon ni Dina ang kanyang ngipin. Dina, ang ngipin mo, natanggal! Ngunit halos lumuwa ang mga mata ni Topacio na makita kung gaano kaganda si Dina. Kagandahan bumabagay lang din sa kanyang balat. Tumakbo si Dina at pinagtatataga ang lahat ng kiwig na kanyang makakasalubong. Kasama ng bangkay ni Matilda ay sinunog nila ang mga kiwig. Umaalingaso pa ang mga amoy ng nasusunog nilang katawan. Umalis na sila nang masigurong nasunog na lahat ng aswang. Maging ang barong kanilang pinananahanan ay wala silang tinira. Mapabata man o matanda, lahat sinunog nila basta mga aswang. Salamat sa pagliligtas sa amin. At nabalitaan kong pinsan mo pala si Sir Bulfer. Uy, ang bibig mo. Pinsan nga niya, di ba? Ay, si Sir Alberto pala. Ikaw kaya nagpangalan nun? Hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga, ligtas na tayo at nalaman nating mahal pa natin ang isa't isa. Mahal na mahal kita. Saad ni Juanito sabay yakap kay Sara. Napatingin naman si Topacio kay Dina sabay turo sa dalawa. Halika nang masakal kita. Ay, grabe siya oh. Mahal pa naman kita, kahit nilinlang mo ko. Mahal din naman kita kahit madalas mo akong laitin noon. Kalimutan mo na yun. Kung gusto mo, alipinin mo na ako ngayon eh. Nagkatawanan sila habang nakaupo sila sa puno sa labas ng gubat. Ang ibang sugatan ay ginagamot ni Mang Augusto at ng kanyang kasamahan. Iyakan naman ng mga magulang ang maririnig nang makita ang mga anak nila. Dumating din ang mga magulang nila Topacio. Agad silang niyakap ng mga ito at kasabay na rin ang pagpapakilala nila kay Dina at kay Sara. Si Matilda, nasa mundo na kung saan ay muling nabuo ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-ibig ni Alfredo, ang lalaking una niyang minahal. At sa mundong yon ay nakalaya na si Matilda sa pait na dulot ng mundo. Nakalaya na siya sa sumpa ng galit at muli siyang bumangon para magmahal. Wakas,